Alam ba ninyo, may isang mundo kung saan ang isang kasunduan ay kapalit ng isang hiling, kung saan ang pag-ibig ay maaaring magdulot ng buhay. Handa na ba kayo? Samahan ninyo akong buksan ang pintuan sa malungkot, ngunit makinang na kwento na tinatawag na lihim na kasunduan ng salamangkera. Sa isang tensyong tagpo, nag-iisang nilinis ni Mohanyo ang grupo ng mga estranghero, gamit lamang ang ilang suntok ng kamay, na ikinagulat ng lahat. Bago pa siya nakahinga, isang misteryosong dalaga ang lumitaw. Malamig na naglalakad sa mataas na takong. Ang kanyang pulang damit ay kumikinang tulad ng isang fire alarm. Agad niyang napagtanto na hindi siya isang ordinaryong tao. Ngunit bago pa siya makakilos, ginamitan niya siya ng mahika, pinalutang siya, at nakaramdam siya ng sakit na parang pinupunit sa piraso. Pinilit niya siyang pirmahan ang kasunduan sa ilalim ng kwintas ng salamangkera, ang aklat na may kapangyarihang magbigay ng kapangyarihang mahika, na nangangakong aalisin ang parusa at ibibigay sa kanya ang lahat, kapangyarihan, ang taong nais niyang makita, at ang mga bagay na kulang sa kanyang nakaraan. Nang marinig ang tungkol sa taong nais niyang makita, nagdilim ang kanyang mga mata, na tila hinipo ang isang sariwang sugat, akma siyang hahawakan ang dalaga, ngunit umatras siya. Malamig na sinabi, ang kwintas ng salamangkera ay nasa akin na. Hindi ka maaaring pumirma ng kasunduan ngayon. Ang pagtanggi ay nagpagalit sa dalaga, kumislap ang kanyang mga mata ng kulay berde, at sa isang kumpas ng kanyang kamay, bigla siyang naglaho. Ang kwento ay bumalik sa isang araw bago, sa lungsod ng Jayang noong taong 224, kung saan ang buhay ng salamangkera ay unti-unting naubos tulad ng mga talulot ng rosas na nalalagas. Kung hindi niya nahanap ang kwintas ng salamangkera, maglalaho siya ng tuluyan. Alam ang kinaroroonan ng kwintas, pumunta siya upang makipagkita kay Mohanyo upang makipag-usap. Malamig niyang tinanggihan ang pera, at sinabi sa kanyang makipagpalitan ng mas mahalaga. Nang tanungin niya kung gusto niya ng kapangyarihan, katayuan, o babae, matalas siyang nagtanong pabalik, ano talaga ang kwintas ng salamangkera? Isa ba talaga siyang salamangkera? Hindi siya sumagot ng direkta, inabot niya ang isang bank card na puno ng pera, at iminungkahing subukan niya ito. Itinapon niya ang card, tinanggihan ang pera, at humingi lamang ng isang bagay, malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Nagbigay siya ng kondisyon na upang makuha ang kwintas, kailangan niyang ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Sino ang mag-aakala na binaliktad ni Mohanyo ang sitwasyon, at sinabi sa kanyang ibunyag muna ito bago niya ibigay ang kwintas. Napuno ng tensyon ang hangin, nagalit siya, ginamit ang mahika upang kunin ang kahon na nagtatago ng kwintas, ngunit nang buksan niya ito ay wala. Galit siyang nagtanong, iniisip na niloloko siya. Ngunit sino ang mag-aakala na parehong matigas ang mukha ni Mohanyo, dahil sa sandaling iyon, talagang naniwala siyang isa siyang salamangkera. Bago pa siya makaramdam ng matinding pagkabigla, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga taong nakaitim, na masayang nagpahayag na nahuli nila ang tunay na salamangkera. Lumingon siya at pinaghihinalaan siyang espiya, ngunit sumumpa siya na wala siyang kinalaman. Ngunit pagkatapos na nangyari, sino ang maniniwala? Napilitan siyang harapin ang buong grupo ng mag-isa, at ilang hampas ng mahika lamang, nakahandusay na sila sa sahig. Ang lalaking nakasalamin ay ibinato pa niya sa hangin at nahulog ng may malakas na tunog. Nakikita ang gulo, naglabas sila ng baril, umiwas siya ngunit nadulas. Buti na lang at mabilis kumilos si Mohanyo, sumugod upang saluhin siya, at doon lumabas ang tunay na kwintas sa harap ng lahat. Ayaw niyang habulin, binuksan niya ang pinto ng espasyo, at hinila siya upang mabilis na tumakas, pagkatapos ay lumapag sila ng dahan-dahan sa isang mapayapang dalampasigan. Nagtanong siyang muli, naniniwala ka na bang isa akong salamangkera? Ibebenta mo ba ang kwintas? Tumugon siya ng kalmado, tulad ng namimili, hindi pa ako nakakaisip ng makatwirang presyo, ay huwag na lang muna. Nagalit siya, gumamit ng mahika para ipadala siya sa hukay, ngunit nabaliktad ang atake, at natumba siya sa lugar. Nang magising siya, nakahiga siya sa kanyang kama, bago pa siya magpanik, nagalit siya, at kinontrol ang kutsilyo upang itusok ito sa likod niya. Ngunit ang kutsilyo ay naharang bago pa ito lumipad. Sa sandaling ito lamang niya napagtanto na ang kwintas na iyon ay nagpoprotekta sa kanya. Dahil alam niyang hindi niya magagamit ang direktang mahika upang kunin ang kwintas, mabilis na lumipat si Xiamu sa diskarte ng kagandahan, ginagamit ang kanyang kagandahan at marangyang pang-akit ng salamangkera upang akitin si Mohanyo. Ngunit sa kasamaang palad, ang taktikang ito ay walang epekto sa kanya. Malamig siyang nagtanong, nang balak mo akong patayin, hindi ka nakasuot ng ganitong matamis na damit. Agad na nagbago ng tono si Xiamu, nagkunwaring mahina at nagsalita sa paraang pangromantikong pelikula, ikaw ang aking tagapagligtas, nais ko lang ibigay ang aking sarili bilang kapalit. Matamis pakinggan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng husto sa kwintas sa kanyang katawan nang hindi kumukurap. Nang makita ang kanyang balak, agad siyang inanyayahan ni Mohanyo na lumabas, hindi nagbigay ng kahit isang minuto upang igiit ang kanyang matigas na espiritu. Samantala, ang boss ng mga goons mula sa nakaraang araw ay nagingit-ngit dahil hindi niya nahuli ang salamangkera. Hawak ang baseball bat, sumisigaw at hinahampas ang mesa, nagbabanta sa kanyang mga tauhan, kung mabigo pa kayo sa susunod, babasagin ko ang bungo ninyo. Si Mohanyo naman, bumalik sa lumang bahay kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Ang dating tanawin ay nagbalik ng masakit na alaala. Isinakripisyo ng kanyang mga magulang ang kanilang buhay upang protektahan ang kanilang anak, umaasang magkakaroon siya ng kapangyarihan ng salamangkera upang walang sinuman ang makakasakit sa kanya. Ngayon, nahawak na niya ang kwintas at natagpuan ang tunay na salamangkera. Sumumpa si Mohanyo na gagawin ang lahat upang buhayin ang kanyang mga magulang. Sa isa pang kaganapan, sa Eskinita 66 na sinasabing tagpuan ng mga salamangkera, hinahanap ni Xiamu Sixini. Samantala, kumakalat ang mga bulong-bulungan sa bar na may mga salamangkera sa mundong ito at basta't handa kang magbayad, matutupad ang iyong hiling. May nagkwento pa na matagumpay na pumirma ng kasunduan ang kanilang mga ninuno. Nagkataon, nakaupo si Xingyi malapit doon. Nang sinabi ng dalawang lalaking mapagnasa
umaasa na kung totoo ang salamangkera, sigurado na siyang napakaganda at dapat ikasal agad. Ngumiti si Xingyi at nagtanong ng nakakagulat kung gayon, anong uri ng kasiyahan ang gusto ninyo? Akala ng dalawang lalaki ay totoo at tumawa ng malakas, ngunit sino ang mag-aakala na sa isang kumpas lamang ng kamay ni Xingyi, agad silang nahulog sa isang ilusyon at nagsimulang sampalin ang kanilang mga sarili ng walang tigil. Hindi pa nagtagal ang kasiyahan ng lumitaw si Xiaomu, tiyak na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang burahin ang alaala ng dalawang lalaki at hinila si Xingyi palayo. Noong huli, nagtatapon ka ng mga tao sa bundok at nagdudulot ng gulo, hindi ka pa ba natututo? Mahigpit na tanong ni Xiaomu. Ngumiti si Xingyi ng pilit, nangakong hindi na ulitin, at nang marinig ang balita na natagpuan na ni Xiaomu ang kwintas, tuwang-tuwa siya na parang nanalo sa loto. Dahil nangangahulugan iyon na ang kanyang kapatid ay kikilalanin bilang pinuno ng angkan at makakatakas sa kapalaran ng pagiging abo pagkatapos ng 3 buwan. Ngunit ang bagong usbong na kaligayahan ay agad na pinatay ni Xiaomu. Ang kwintas ay kasalukuyang otomatikong nagpoprotekta sa isang lalaki, kaya hindi niya ito mabawi. Dahil alam niyang paubos na ang oras, agad na lumipat si Xingyi sa detective mode, mabilis na inimbestigahan ang background ng lalaki. Di nagtagal, bumalik siya na may kumikinang na folder ng profile. Mo Han-yu, 26 taong gulang, ang pinakabatang propesor ng astronomical physics sa Jiangbei University, gwapo at napakatalino, nagtayo ng sariling kumpanya ng teknolohiya gamit ang mga patent at malaking puhunan. Ang kanyang mga magulang ay namatay, hindi pa nagmamahal ng sinuman, isang perpektong halimbawa ng anak ng pamilya. Pagkatapos marinig iyon, sinubukan siyang lapitan ni Xiaomu gamit ang kanyang kagandahan. Naghanda siya ng isang peking birthday party, nagsuot ng kaakit-akit at matamis na sinabi kay Mo Han-yu na kaarawan niya iyon, umaasang darating siya. Ngunit pagpasok pa lang ni Mo Han-yu, napansin niya na suot niya ang kanyang kamiseta. Nagmadali siyang umarte na kaawa-awa, kahapon, hindi talaga ako iyon. Walang kahihiyang hinila niya si Mo Han-yu upang umupo sa mesa at tiwalang nagbuhos ng alak. Nang maubos niya muna ang isang baso, saka pa lamang siya uminom. Sinamantala ang pagkakataon, dahan-dahang sinabi ni Xiaomu na ang kanyang birthday wish ay ang kwintas ng salamangkera. Pagkatapos niyang hipan ang kandila, ang usok mula sa mahiwagang kandila ay agad na nagpabigla kay Mo Han-yu. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang sinubukan niyang tanggalin ang kwintas na parang nahipnotismo. Inakala ni Xiaomu na matagumpay ang plano. Ang kanyang puso ay malakas na tumibok habang naghihintay na mahulog ang kwintas sa kanyang kamay. Ngunit biglang natumba si Mo Han-yu sa mesa, walang malay. Inihagis niya siya sa isang paliguan ng malamig na tubig upang magising, naiinis at naguguluhan, kahit sa panaginip ba, ganyan ka pa rin katigas. Pagdilat pa lang niya ng kanyang mga mata, agad niya siyang hinila malapit sa pader. Ang kanyang tingin ay kasing lamig ng bato. Lumalapit ka sa akin ng ganito, ang lahat ba ay dahil sa kwintas o dahil sa akin? Hindi tumanggi si Xiaomu, prangka siyang umamin, akin talaga iyan. Ngunit kung sa iyo na iyan ngayon, hindi ko na ipipilit. Ang kanyang mapangahas na saloobin ay nag-udyok sa kanyang agaran na pagtutol. Ang kwintas na ito ay iniwan ng aking mga magulang, huwag mong subukang galawin. Nang marinig niya iyon, nagalit si Xiaomu at itinaas ang kanyang kamay upang sakalin siya. Ngunit ngumiti lamang siya ng mapait, kung gusto mo akong patayin, hindi mo na kailangan pang mag-abala sa pag-akit sa akin ng ganyan. Galit siyang sumagot, kung hindi kita mapapatay, pahihirapan kita habang buhay. Kung hindi mo ibabalik ang kwintas, susundan kita magpakailanman. Ngunit ang kanyang banta ay nagdulot lamang ng malamig na hamon mula sa kanya, subukan mo. Kinabukasan, habang sumasagot sa mga tanong sa gitna ng media room, natigilan si Mo Han-yu nang makita si Xiaomu na pumasok sa auditorium. Tumayo siya at buong tapang na nagpahayag, ako ang kanyang kasintahan, ang aming pag-ibig ay sumabog tulad ng Big Bang ng universo. Ang buong auditorium ay sumabog na parang nakatanggap sila ng balita na ang Earth ay sinakop ng ibang planeta. Hindi pa siya nag-atubiling sundan siya hanggang sa kanyang kumpanya, nagdala ng almusal at ipinamahagi sa lahat ng empleyado na nagdulot ng malaking bulungan sa buong opisina. Hindi sigurado kung talagang may love scandal ang boss. Bago pa siya makabawi, sa parking lot, may isa pang grupo ng mga kriminal ang lumitaw. Patuloy na nagbanta kay Mo Han-yu na ibigay ang kwintas kung gusto niyang mabuhay ng payapa. Inatake sa likod at marami ang kalaban, nagpakawala pa rin siya ng ilang suntok at tinalo sila. Ngunit ang mas nagpagalit sa kanya ay si Xiaomu ay nakatayo lang at nanonood, ayaw makialam. Nang tinitigan niya siya, prangka niyang sinabi, ayaw mong ibigay sa akin ang kwintas, kaya hindi ba mas madali kung hintayin kong nakawin nila ito at saka ko na lang bawiin. Ngunit nalinis pa rin niya ang grupo at pagdating ng gabi, muling lumitaw si Xiaomu na may maamo na mukha at minasahe pa ang kanyang balikat. Ngunit hindi nagtagal, nag-ingat si Mo Han-yu, umatras at naghanda dahil akala niya ay may gagawin na naman siya. Sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang kwintas. Agad na naramdaman ni Xiaomu ang malakas na daloy ng kapangyarihan at pagkabigla. Si Hui, isa pang salamangkera sa angkan, ay nasa panganib. Samantala, sa isa pang kaganapan, si Xingyi at ang kanyang kasintahan, ang pinuno ng isang witch hunting gang, ay nagpapatuloy sa kanilang malupit na paglalakbay. Hinarap niya si Hui na nakatuklas sa pagtataksil ni Xingyi sa angkan ng salamangkera. Patuloy siyang nagtanong, binabalikan ang masakit na nakaraan. Nagalit si Xingyi, sumagot, maliban sa aking kapatid, wala sa angkan ang tumuturing sa akin na pamilya. Walang pag-aatubili si Hui na tawagin siyang half-human, half-demon na halimaw na nagpagalit kay Xingyi. Sa galit, sinaksak niya si Hui sa tiyan. Bago siya namatay, sapat pa rin ang pag-iisip ni Hui upang magbigay ng babala.
Kapag nalaman ni Xiaomu ang totoo, magbabayad ang taksil. Nang mamatay si Hui, walang pag-aatubiling niyakap ni Xingyi ang kanyang lalaki. Walang bahid ng pagsisisi, nagtatanong lang kung sino ang susunod. Kasabay nito, natagpuan ni Xiaomu at Mo Hanyu ang lugar ni Hui. Nang makita ang kanyang katawan, sumigaw si Xiaomu sa pagkasira ng loob, niyakap ang basang dugo na panyo, at patuloy na humihingi ng tawad. Sisisihin niya ang sarili kung nabawi niya ang kwintas ng mas maaga, marahil iba ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Mo Hanyu ang kwintas sa kanyang kamay, nararamdaman ang sunod-sunod na tanong na nagsimulang bumaha sa kanyang isip. Nanginginig na hinawakan ni Xiaomu ang kanyang kamay, umaasang gagamitin ang kapangyarihan upang buhayin ang kwintas at maibalik ang katawan ni Hui sa angkan. Naramdaman ni Xiaomu na hindi na siya karapat-dapat maging pinuno ng angkan at tahimik siyang lumubog sa kanyang pagsisisi. Nakita ni Hanyu ang sakit sa kanyang mga mata at dahan-dahan siyang inaliw, hindi ito ang iyong kasalanan. Pagkatapos ng kamatayan ni Hui, si Xiaomu ay naging hindi pangkaraniwang tahimik. Naglakad lamang siya na nakayuko, habang si Hanyu ay tahimik na sumunod sa likod niya, hanggang sa hindi na niya napigilan at nagtanong, ano ba talaga ang lahat ng ito? Sa halip na sumagot, dinala siya ni Xiaomu sa Eskinita 66, ang teritoryo ng kanyang angkan. Doon, lumitaw si Xingyi, nagulat nang makita si Xiaomu kasama si Hanyu. Bakit siya nandito? Nagmamadali siyang nagtanong, malamig na ipinahayag ni Xiaomu, patay na si Hui. Nagkunwari si Xingyi na lubos na nagulat at sinubukan pang magtanong, bago siya namatay, may sinabi ba siya? Nang malaman niyang namatay si Hui nang walang naipong salita, nakahinga siya ng maluwag at mabilis na pumayag na imbestigahan ang katotohanan kasama si Xiaomu. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang malay na nakadikit sa kwintas ng salamangkera na kumikinang sa liig ni Hanyu na kumikislap ng pagpatay. Ipinliwanag ni Xiaomu kay Hanyu ang tungkol sa kwintas. Iyon ang simbolo ng pinuno ng angkan, ginagamit upang makipagkasundo sa mga tao. Pagdating ng mga salamangkera sa mundong ito, humina ang kanyang angkan at marami ang nagkasakit. Upang iligtas sila, ang mga pinuno ng angkan ay nakipagkasundo sa mga tao. Nagbigay ng isang hiling, kapalit ng ibang bagay, lahat ay patas. Gayunpaman, upang maging epektibo ang kasunduan, dalawang kondisyon ang kailangan. Dapat itong gawin ng pinuno ng angkan at may presensya ng kwintas. Nagulat na nagtanong si Hanyu, ano mang hiling ba ay posible? Tumango si Xiaomu at matigas na sinabi na kailangan niyang bawiin ang kwintas upang protektahan ang kanyang angkan. Gayunpaman, nang iminungkahi niyang tanggalin ni Hanyu ang kwintas at ibalik ito, alanganin siyang sumagot, hindi ko ito matanggal. Sa simula, hindi naniwala si Xiaomu, nasa liig niya ang kwintas, kung gusto niya, walang imposible. Ngunit nang sinubukan ni Hanyu na tanggalin ito at ilagay sa kanyang kamay, may kakaibang nangyari, walang laman ang kanyang kamay at ang kwintas ay nanatili pa rin sa liig niya. Natigilan siya at nagalit, anong kalokohan ito? Pinayuhan siya ni Hanyu na kumalma at mag-isip. Ang mga mata ni Xiaomu ay walang malay na tumigil sa isang lumang larawan sa dingding na nagpapaalala sa kanya kay Tita Anhong, ang kapatid na babae ng pinuno ng angkan, ang tanging makakatulong sa kanila sa ngayon. Nagpasya siyang dalhin si Hanyu sa beach, isang lugar na minahal ni Tita Anhong. 70 taon na ang nakalipas, dinala ni Tita Anhong ang grupo doon. Habang sila ay naglalakbay, biglang ipinagtapat ni Hanyu na ang beach na ito ay may espesyal na kahulugan para sa kanya noong bata pa siya. Madalas siyang dalhin ng kanyang ina upang mamulot ng kabibi, at ginawa itong isang kwintas, ang regalo na palagi niyang itinuturing na pinakamaganda sa mundo. Emosyonal ding ikinuwento ni Xiaomu na sa tuwing nalulungkot siya, ang dagat ang lugar na kanyang binabalikan upang pakalmahin ang kanyang sarili. Biglang umulan, tumakbo silang dalawa sa isang maliit na tindahan ng inumin sa tabi ng dagat. Ang tingin ng may-ari ng tindahan kay Xiaomu ay puno ng habag na tila naglalaman ng isang bagay na mahirap sabihin. Habang pinupunasan niya ang kanyang buhok, naramdaman pa rin niya ang tingin na iyon at nag-alok si Hanyu na tulungan siyang gamitin ang hairdryer. Hindi tumanggi si Xiaomu, ang kapaligiran sa pagitan nila ay naging hindi pangkaraniwang malapit, tulad ng isang magkasintahan na nalulubog sa isang sandali ng pagiging malapit. Nag-alala si Hanyu, mabilis na ibinigay sa kanya ang dryer at lumayo. Nang makita niyang interesado siya sa kwintas na kabibi na nakasabit sa istante, binili niya ito para sa kanya, na sinasabi, kung hindi ko pa maibabalik sa iyo ang kwintas ng salamangkera, hayaan mo akong bayaran muna ito ng kwintas na kabibi. Sige ba? Tumango si Xiaomu at pinilit pa siyang isabit ito sa kanyang liig. Nang bahagyang mahawakan ng kamay niya ang liig niya, biglang huminto ang hangin na ikinahiya niya, kaya nagmadali siyang nagdahilan na lalabas upang bumili ng pagkain. Sa labas, habang naglalakad, sinermonan niya ang sarili. Alam mo na puno siya ng panlilin lang, ngunit naantig ka pa rin ng kanyang malinaw na mga mata. Sa sandaling iyon, nakasalubong niya ang pinuno ng gang na lumapit sa kanya noon. Nag-alok ang lalaki na bilhin ang kanyang power blocking device sa napakataas na presyo. Ngunit tuwirang tumanggi si Hanyu na sinasabing wala siyang balak na mag-mass produce. Samantala, sa tindahan ng inumin, biglang tinawag ng may-ari ang pangalan ni Xiaomu na ikinagulat niya. Iyon ay si Tita Anhong, ang taong nawawala sa loob ng maraming taon. Nagbago ang kanyang hitsura, kaya hindi siya nakilala ni Xiaomu. Tinanong ni Tita Anhong kung dumating siya dahil sa kwintas at pagkatapos ay ibinunyag ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang tanging paraan upang mabawi ang kwintas ay ang kamatayan ng taong may hawak nito. Hindi makapaniwala si Xiaomu, nagtanong kung wala na bang ibang paraan. Hindi siya sumagot, pinayuhan lamang siyang samantalahin ang pagkakataon. Sa kanyang puso, naisip niya, ilang taon na ang lumipas, ngunit nagkita pa rin silang dalawa. Sa pagkakataong ito, Xiaomu, kailangan mong pumili ng tama. Kasabay nito, si Hanyu ay dinakip ng grupo ng mga lalaki. Sinaktan siya at pinilit siyang isaalang-alang muli ang
ang kanyang pagtanggi. Ngunit nanatili siyang matatag at nag-alsa pa at lumaban ng husto. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang dumaan si Xiaomu. Nakita ang eksena, naalala niya ang sinabi ni Titan Hu. Ngunit isa sa grupo ang sumalakay, isinaksak ang kutsilyo sa dibdib ni Hanyu na naging dahilan ng pagbagsak niya. Agad siyang pinalibutan ng iba, handa na siyang tapusin. Sa sandaling iyon, hindi na nakatiis ang kanyang pusong bato, inactivate niya ang kanyang kapangyarihan at iniligtas siya. Matapos dalhin si Hanyu pabalik, kahit may selos at pagkamuhi sa kanyang puso, inalagaan niya ito ng may debosyon. Habang pinupunasan niya ito habang walang malay, napahipo ang kanyang kamay sa matigas na kalamnan ng tiyan nito, at walang kamalay-malay na naisip niya, hindi naman masyadong masama at pagkatapos ay ngumiti ng palihim. Ngunit pagkatapos noon, agad siyang natauhan, hindi niya alam kung ano ang kanyang pinaplano. Bigla, idinilat ni Hanyu ang kanyang mga mata. Ang unang tanong niya ay, bakit mo ako iniligtas? Seryosong sumagot si Xiamian, iniligtas mo ako minsan, kaya isang buhay kapalit ng isang buhay. At hindi na hinintay ang anumang sasabihin niya, nag-alok siya, makipagtulungan ka sa akin, kailangan ko ang iyong tulong. Sa parehong oras, si Xingyi ay balisa rin, kaya't direkta niyang tinanong si Xiamian, may paraan na ba para mabawi ang kwintas? Nang makita niyang umiling si Xiamian, agad siyang nagbigay ng pangalawang opsyon, patayin si Hanyu. Kung hindi kayang gawin ni Xiamian, mag-upa siya ng iba, ngunit tumutol si Xiamian. Inamin niya na kailangan ang pagpatay kay Hanyu, ngunit hindi pa ngayon. Habang buhay pa siya, maaari pa rin siyang gumawa ng isang kasunduan na mas kailangan niya kaysa sa ano pa man sa ngayon. Hindi inaasahan, sa sandaling iyon, ang utak sa likod ng lahat ay biglang lumitaw sa opisina ni Hanyu. Nag-alok siyang sumali si Hanyu sa kanyang koponan, nangangako na ibubunyag ang buong katotohanan at ibibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Ngunit hindi na nagtagal si Hanyu na mag-isip at agad siyang tumanggi. Desidido, hindi tayo pareho ng pananaw. Bago umalis, iniwan pa rin niya ang kanyang business card at mumiti ng nakakaloko. Ihintayin ko ang araw na magbago ang isip mo. Lalo pang naging komplikado ang sitwasyon, napagtanto ni Hanyu na hindi na ito maaaring ipagpaliban pa. Kailangan niyang mabilis na tapusin ang kanyang pinakamalaking layunin, ang pagbuhay sa kanyang mga magulang. Naghanap siya sa eskinita 66, tinanong si Xingyi kung nandoon ba si Xiamian. Kitang-kita na alam niyang nasa loob ng kwarto si Xiamian, ngunit malamig pa ring umiling si Xingyi. Nang magpumilit si Hanyu, direkta siyang nagsalita, galit ako sa iyo, lumayo ka sa kapatid ko. Sa katunayan, ayaw siyang makita ni Xiamian dahil naguguluhan pa rin ang kanyang puso. Ngunit kinabukasan, bigla siyang lumitaw sa tapat ng pintuan nito. Hindi madaling bumitaw si Hanyu, kaya nagtampo siya. Kung gusto mong makipagtulungan, gumiling ka ng kape at ipagtimpla mo ako muna. Kinagat niya ang kanyang ngipin, sinupil ang lahat ng kanyang pagmamataas para pagsilbihan siya. Pagkatapos tikman ang kape na ginawa niya, umayag si Hanyu na tumulong ngunit may kondisyon. Kung sakaling hihingi siya ng hindi makatwirang bagay, hiniling ni Xiamian na linawin ito sa simula pa lang. Umiti siya, nangako, ang kasunduan ay laging patas. Hindi ako maglalatag ng anumang lumalampas sa limitasyon. Gayunpaman, binigyang diin din ni Hanyu, kung hindi tatanggapin ni Xiamian ang kanyang kondisyon, hindi siya tutulong. Nang tanungin niya kung bakit siya dapat maniwala sa kanya, maikli lang ang sagot ni Hanyu, interes lang ang mayroon sa pagitan natin. Hanggat kailangan natin ang isa't isa, hindi ako magtataksil, bukod pa, kailangan din kita. Sa huli, tumango si Xiamian, umayag na makipagtulungan, ngunit hindi rin nakalimutang magbigay ng sarili niyang kondisyon. Kailangang laging handang magpakita si Hanyu kapag tinawag niya. Mahigpit na sundin ang lahat ng utos, bawal mahuli, bawal umuwi ng maaga at ang pinakamahalaga, bawal magkaroon ng romantikong damdamin sa kanya. Napatulala si Hanyu, inakala niyang nagbibiro siya, ngunit malamig na nagsalita si Xiamian, ang apoy na malapit sa dayami ay tiyak na magliliyab sa katagalan. Kaya mas mabuti, mag-ingat bago mangyari ang masama. Sinimulan ni Xiamian ang paglalakbay upang isakatuparan ang mga kasunduan. Nakatanggap siya mula sa sistema ng isang makapal na file ng mga kahilingan mula sa mga mangkukulam sa nakalipas na 5 taon. Pagkatapos basahin ito, agad silang naglakbay upang gawin ang unang misyon. Ang target ay isang babaeng nagngangalang Xiaoyu, isang pasyente ng cancer, na nagdesisyong makipaghiwalay sa kanyang kasintahan na si Kuya Tao upang hindi siya madamay. Nakipagkita si Xiamian sa kanya, malamig na nagsabi, matutulungan kitang isakatuparan ang iyong hiling. Kung lalagdaan mo ang kontrata, tuluyan kong ipatatawad kay Kuya Tao ang pag-ibig niya sa iyo. Sa simula, inakala ni Xiaoyu na siya ay pinaglalaruan. Ngunit nang gamitin ni Xiamian ang kanyang kapangyarihan para palutangin ang paso ng halaman sa hangin, saka lang siya naniwala. Nang tanungin niya ang kondisyon para maisakatuparan ang kanyang hiling, sumagot si Xiamian, ibigay mo sa akin ang iyong pag-iwas. Kahit masakit, pumayag pa rin si Xiaoyu. Ngunit nagbigay siya ng kondisyon, ibibigay niya lang ang pag-iwas kapag nakita niya mismo na hindi na siya mahal ni Kuya Tao. Pumayag si Xiamian at idinagdag, magiging epektibo lang ang kontrata kapag tuluyan nang natapos ang pag-ibig na iyon. Lumagda si Xiaoyu, bumalik sa kanyang silid. Si Hanyu ay nag-aalala, hindi niya alam kung tama o mali ang ginawa nila. Kahit nakuha ni Xiaoyu ang gusto niya, napakalaki naman ng kapalit. Kalmadong sinabi ni Xiamian, pinili niya ito at nakuha niya ang kanyang hiniling.
Samantala, tahimik na pinanood ni Xiaoyu ang video ng kanilang masayang araw ni Kuya Tao habang umaagos ang kanyang luha. Lumapit si Xiamian, nagpapaalala na natupad na ang hiling. Tuluyan na ngayong nakalimutan ni Kuya Tao ang pag-ibig niya sa kanya. Ngayon, umiiyak si Xiaoyu, nagmamakaawa na kanselahin ang kontrata. Ayaw ko na itong lagdaan. Pakiusap, ibalik mo sa akin si Kuya Tao. Mas gugustuhin ko pang mamatay, basta't naaalala pa rin ako ng taong mahal ko. Nagalit si Xiamian, malamig na nagbabala, kung hindi isa sa katuparan ang kontrata, mas magiging seryoso ang parusa. Ngunit nagpatuloy si Xiaoyu sa pagmamakaawa. Inabot ni Xiamian ang kamay niya para hawakan ang kamay ni Hanyu upang simulan ang ritual, ngunit pinigilan siya nito. Taos puso siyang nagsalita, kung ayaw na niya, itigil na natin, siya ay kaawa-awa na. Ngunit hindi na tinag si Xiamian, malamig ang kanyang tingin, iyon ang pinili niya. Huli na para magsisi, sinubukan ni Hanyu na kumbinsihin siya, wala na bang ibang paraan? Hindi na ba maaayos? Nagalit si Xiamian, kapag nalagdaan na, kailangang isa katuparan. Hindi ko kayang sirain ang patakaran dahil lang sa isang nagtataksil. Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng pagkadismaya kay Hanyu. Hindi na siya nakapagpigil, ang kontratang ito ay hindi patas. Ang nagbigay ng hiling ay hindi nagbabayad ng presyo, habang ang nagsasakatuparan ay nawawala ng pinakamahalagang bagay. Malamig na sumagot si Xiamian, mayroon kayong mga doktor, habang kami ay mayroon lang kontrata para makapagpagaling. Ito lang ang tanging paraan, ito ang aking misyon. Ang pahayag na iyon ay tila tumama ng diretso sa pagmamalaki ni Hanyu. Hindi siya sumagot sa kanya, bagkus ay binitiwan niya lang ang isang pangungusap, hindi siya tumatanggi. Ngunit ako, at pagkatapos ay tumalikod at umalis, naiwan si Xiamian na nakatayo doon, galit na galit. Para sa kanya, ang kahihinatnan ng hindi pagtupad sa kontrata ay parusa. Walang pinapayagang bawiin ang kanilang salita. Agad, iginapos ng mahigpit ang mga kamay at paa ni Hanyu sa sobrang sakit at pagkatapos ay ikinulong sa isang espasyo na nilikha ng salamangka. Walang tigil ang pagtaas ng temperatura, bumubuhos ang pawis sa buong katawan na tila inihagis sa isang hurno. Ngunit matigas pa rin ang ulo niya, mayabang siyang tumingin sa kanya na parang hinahamon. Bilang tugon sa ganoong saloobin, hindi nagpakita ng awa si Xiamian, kalmado niyang itinaas ang temperatura hanggang 50 degrees Celsius. Pinipilit siyang harapin ang limitasyon ng kanyang pagtitiis. Nang hindi siya napasuko ng banta, agad siyang nagbago ng direksyon, ibinaba ang temperatura sa ilalim ng zero. Sa ilalim ng napakalamig na lamig, tuluyan na ring hindi nakayanan ni Hanyu ang kanyang sarili. Nanginginig na umamin ng pagkatalo, yumuko at nagmakaawa. Kitang-kita ang tagumpay sa mukha ni Xiamian, tinakpan niya ang kanyang mga mata, inalis ang pagkagapos at nagutos ng bawat hakbang, tumayo, humakbang, umikot, lumuhod. Sa huli, hindi siya nagsalita, ginamit lang niya ang kanyang makapal na takong para idiin ng malakas sa kanyang dibdib, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit at nagbaon sa kanya sa malalim na kahihiyan. At siya, nakatayo roon, mahinang tumatawa na parang nanonood ng isang kakaibang libangan. Nang magising, hindi pa rin makawala si Hanyu sa pakiramdam na ang bangungot na iyon ay totoo. Basang-basa ng pawis ang kanyang katawan, magulo ang tibok ng kanyang puso. Nagtataka kung naniwala lang ba siya sa panaginip na minanipula. Ngunit nang makita niya si Xiamian na kalmadong nakaupo, nagtitimpla ng tsaa, ang kanyang mukha ay inosente na parang walang alam. Lalo siyang nagalit, dahan-dahan siyang inalok ng tsaa. Sinabihan siyang inumin ito upang mapabuti ang kanyang memorya. Gayunpaman, si Xiamian ay nanatiling kalmado, hindi umiiwas, inamin niyang lahat ng nangyari ay dahil sa kanya. Kung hindi dahil sa kwintas na proteksyon, baka namatay na siya sa kanyang mga kamay. Sa kabila nito, iginiit pa rin niya na nagpapakita siya ng awa. Sa harap ng ganoong kalamigan at kalupitan, hindi na nakapagpigil si Hanyu. Binanggit niya si Xiaoyu, ang babaeng, sa kabila ng pagdurusa, ay sinubukan pa ring protektahan ang kanyang pag-ibig. Umaasa siyang maiintindihan ni Xiamian na ang pag-ibig, kahit na nagpapawala ito ng rason sa mga tao, ay isang bagay pa rin na karapat-dapat ingatan. Ngunit sa halip na magbago ang isip, tinanong siya ni Xiamian kung gusto niyang makinig ka, sapat na bang mahalin mo ang isang tao, tama ba? Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis, iniwan siyang nakatayo ng tahimik sa balkonahe, naguguluhan ang puso. Hindi niya alam kung isang pagkakamali ba ang ipagkatiwala ang sarili sa isang malupit na mangkukulam na tulad niya. Ang misteryosong utak sa likod ng lahat ay muling naghanap kay Hanyu. Sa parehong mapanlin lang na tono, sinubukan niyang kumbinsihin si Hanyu na sumali sa kanyang panig. Iginiit na ang kanyang pag-iral ang dahilan kung bakit hindi naglakas loob ang mga mangkukulam na maging mapangahas. Ayon sa kanya, ang mga nagkukunwaring anghel tulad ni Xiamian ay mahuhusay lang na aktor, nagpapanggap na nagpapagaling ngunit sa katunayan ay nagpapataw ng mga kontrata para makuha ang gusto nila. Sa harap ng mga nakakaintriga na salitang ito, hindi nagtiwala si Hanyu, inakala na hindi rin siya mas mahusay kaysa sa iba. Ngunit hindi man lang natinag ang taong iyon, mabilis siyang gumanti sa isang matalas na pangungusap kung hindi ka talaga kabilang sa panig ko. Bakit mo patagong pinag-aaralan ang isang kagamitan sa paggambala ng enerhiya ng mangkukulam? Ang tanong na iyon ay parang matalas na kutsilyo na humiwa sa panlaban sa puso ni Hanyu. Nagpahayag siya, hindi lang si Xiamian ang nakikita ko, pati na rin ikaw. Ngayon, pag-isipan mo ulit ang lahat, sa gitna ng pagkahilo ng kanyang isip sa mga palihim na panunukso. Biglang nabalik sa realidad si Hanyu nang magdala si Xiamian ng isang grupo ng mga babae sa kanyang silid. Bago pa man niya maintindihan kung ano ang nangyayari, nakangiti niyang ipinakilala siya bilang isang napakatalinong astrophysicist na nangangailangan ng isang mamumuhunan para sa damdamin. Agad na dumagsa ang mga babae na parang nagkalat na bubuyog,
nahulog, may humihingi na maging taga-suporta, may humihingi ng numero. Ang gulo ay parang palengke. Naiinis si Hanyu, wala siyang pakialam, kaya pinabalik niya ang lahat ng babae. Nagalit si Hanyu, idineklara na hindi sila nabibilang sa iisang mundo. Ang lahat ng inakala niyang pagkakaintindihan ay ilusyon lang. Ang kanyang mga salita ay parang isang hindi nakikitang saksak na nagtulak kay Xiamian sa isang bihirang estado ng kalungkutan. Kasabay nito, dumating ang masamang balita. Si Xiaoyu, ang babaeng lumagda sa kontrata, ay pumanaw na. Bago siya mamatay, nag-iwan siya ng formularyo ng donasyon ng kornea para kay Xiamian sa presensya ni Etao. Nagulat si Hanyu nang malaman na tahimik na ibinalik ni Xiamian ang lahat kay Etao nang walang sinasabing anumang salita. Hindi siya nagpaliwanag, tahimik lang siyang naglakad habang umuulit sa isip niya ang mga salitang hindi tayo nabibilang sa isang mundo. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, sa malamig na ulan, dinala ni Hanyu ang payong upang takpan siya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bigla siyang humawak sa dibdib, sumuka ng dugo at nawalan ng malay sa kanyang mga bisi. Ang biglaang pagsuka ng dugo at pagkawala ng malay ni Xiamian ay talagang ikinabahala ni Hanyu. Nang magising siya sa ospital, agad niyang tinanong ang dahilan, ngunit pilit lang siyang ngumiti, wala lang. Sa katunayan, alam na alam ni Xiamian ang dahilan, ito ay ang resulta ng pag-aayos ng lumang kontrata. Ang kapangyarihan ay bumalik na naging sanhi ng pansamantalang pagkalito ng kanyang memorya. Sa kabila nito, pinanatili pa rin niya ang kalmadong hitsura na parang walang nangyari. Nag-alala si Hanyu kaya binigyan niya ito ng cellphone para sa madaling komunikasyon, ngunit tumango lang siya at sinabing siya ang kailangang makipag-ugnayan. Dahil lagi kitang mahahanap kahit kailan ko gusto. Gayunpaman, tinanggap pa rin niya ang cellphone bilang regalo na pinilit niyang kunin kahit na hindi pa niya ito nagamit. Nang gabing iyon, dinala niya ito sa isang maringgal na lugar na pinalamusyan niya mismo. Binigyan siya ng teleskopyo para tumingin sa mga bituin. Nang tanungin niya ang kanyang tirahan, ngumiti lang si Xiamian kasing ganda rin ng lugar na ito. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Hanyu ang kanyang inggit sa mahabang buhay ng mga mangkukulam, samantalang ang mga tao ay parang paputok, sumisikat at mabilis na namamatay. Ngunit walang emosyon na sumagot si Xiamian, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Sa parehong oras, si Xinyi ay nagsasanay ng pagpana kasama ang kontrabida. Sa puso niya ay mayroon siyang galit na hindi pa rin humuhupa, gusto niyang patayin ang taong dapat sanang namatay 5 taon na ang nakakaraan. Sinabihan siya na isipin ang ibang tao na magpaparamdam ng selo sa kanya at pagkatapos ay tumayo siya bilang target. Hinahamon siyang barilin ng diretso sa kanyang puso. Ngunit sa halip na barilin ang palaso, biglang yakap siya ni Xinyi at nagbigay ng biglaang halik sa labi na nagpabago sa tensyonadong atmosfera sa isang malabo at nakakaintriga. Samantala, tahimik na dumating ang kontrabida sa lumang bahay ni Hanyu na nagpagalit sa kanya at agad siyang tumakbo upang kumprontahin siya. Ngunit kalmado lang siya, gusto ko lang ipaalala sa iyo ang tunay na kalikasan ng mga mangkukulam. Laging nang aakit ng iba na lumagda sa kontrata at pagkatapos ay magtataksil at maninisi. Pagkatapos ay binigyan niya si Hanyu ng isang video, ang eksena ng aksidente 5 taon na ang nakakaraan na may nakakagulat na pahayag. Sinasadyang ginawa ni Xiamian ang aksidente. Pinilit ang iyong mga magulang na magsakripisyo kapalit ng iyong buhay. Ang tanong ay parang malamig na talim, gaano pa ang tiwala mo sa kanya? Nagpatuloy siyang magbigay ng kondisyon, sumali ka sa kanyang panig, wasakin ang mga mangkukulam, tapusin ang lahat ng pagkakamali. Pagbalik sa kanyang silid, nakaupo si Hanyu sa dilim, nalilito ang isip. Hinanap siya ni Xiamian, sinaway siya dahil sa hindi pagsagot sa mga mensahe o tawag, ngunit wala siyang pakialam, abala ako. Kahit sinubukan niyang hilahin siya mula sa kanyang madilim na kalagayan, nagbanta pa siyang sisirain ang pinto, nanatili siyang walang pakialam at iginiit na ito ang kanyang pribadong espasyo. Mula ngayon kung gusto niyang pumasok ay kailangan niyang kumatok. Umalis si Xiamian sa matinding galit at pagkatapos ay naghanap kay Xinyi upang maglabas ng sama ng loob. Sa kanyang bahagi, nakipagkita si Hanyu sa kanyang dating propesor para humingi ng payo. Nagkwento siya tungkol sa kanyang matagal ng bangungot pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang mga magulang at ang lumalagong pagdududa sa mga mangkukulam, mga bagay na lampas sa agham. Bagamat nakikiramay ang propesor sa kanyang sakit, pinayuhan pa rin niya siyang huwag hayaang maging bulag ang kanyang isip sa galit, lalo na't hindi pa malinaw ang kasalukuyang sitwasyon. Sa isa pang pangyayari, si Xinyi, na may maalalahanin na tingin, ay tinanong ang kanyang kasintahan kung madali bang magkakaroon ng damdamin kapag magkasama sila buong araw. Nagkibit balikat siya, sinabing depende iyon, kahit na nagkagusto siya kay Xinyi mula pa noong una niya itong makita. Ngunit kung si Xiamian naman, hindi siya sigurado. Nang marinig iyon, nagsimulang mag-alala si Xinyi, natatakot na ang pang-araw-araw na pagiging malapit ng kanyang ate at ni Hanyu ay unti-unting mawawala sa kontrol. Ngunit pagkatapos noon, bigla siyang binigyan ng isang espesyal na regalo. Si Ana pala, isang miyembro ng kanilang tribo na hindi kailanman itinuring siyang pamilya. Nang makita ni Ana si Xinyi, agad siyang nagbitiw ng masasamang salita. Tinawag siyang halimaw na hindi karapat-dapat mabuhay sa tribo at sinabing hindi siya magkakaroon ng disenteng kamatayan. Ang mga insultong iyon ay nagtulak kay Xinyi na mabilis siyang saksakin na agad siyang namatay. Pagkatapos noon, bumalik siya sa tabi
tabi ng kanyang kasintahan, at silang dalawa ay muling nalunod sa kaligayahan ng tagumpay, tumatawa na parang gumuguho ang mundo. Nangako siya na papatayin niya ang lahat ng mangkukulam, pati na rin si Xiamian, kung gusto niya. Ngunit agad na nagbabala si Xingyi, matutulungan kitang patayin ang lahat, ngunit kung maglakas loob kang saktan ang aking ate, itutulak kita sa impyerno. Umiti lang siya, nagkibit balikat, nagbibiro lang, hindi ko magagawang saktan ang damdamin mo. Kinaumagahan, nagdala si Xingyi ng matamis na tinapay sa bahay ni Hanyu, na may masayang mukha na parang hindi pa nagalit sa sinuman. Ngunit binuksan niya ang pinto na may malamig na mukha. Bakit ka nandito? Kahit na nagingit-ngit ang loob niya, mahinahon pa rin siyang nagsalita na kailangan niya ang tulong niya para hanapin ang isang miyembro ng organisasyon upang ipaghiganti si Tu. Ngunit diretsong tumanggi si Hanyu, sumabog ang galit sa loob niya, agad na itinapon ng kanyang kapangyarihan ang librong binabasa niya. Mariin siyang nagsalita, malamig ka noong nakaraan, ngunit ngayon ay sobra na. Hindi na nagpigil si Hanyu, sumigaw, pumunta ka ba dito para pahirapan ulit ako? Lalo na't ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang noong nakaraang taon. Natigilan si Xingyi, tinanggihan ang anumang koneksyon, ngunit nagpakita siya ng video na nagpapakita sa kanya na kalmadong nanonood sa pagkamatay ng kanyang mga magulang sa daan. Sinabi niyang lumagda sila sa isang kontrata na ipinagpalit ang kanilang buhay para sa kanyang buhay. Nang marinig iyon, namutla si Xingyi. Kinilalaman niya na minsan ay ginagamit niya ang kasakiman ng tao. Iginiit niya na hindi siya kailanman naging napakababa para gumamit ng buhay ng inosenteng tao para makamit ang kanyang layunin. Sa harap ng pagdududa ni Hanyu, Jeffe, siya ay napalunok lamang, tumalikod at umalis, at nanumpa na mula ngayon ay mag-isa na niyang lulutasin ang lahat. Pagkaalis niya, si Hanyu, Jeffe, ay naguluhan din sa sarili niyang damdamin. Kasabay nito, hinanap ni Xiamo, ADP, si Xingyi, GSD, para questionin kung bakit itinago ang kasunduan sa kasal ng kanilang mga magulang. Nang makita si Xingyi, GSD, na tahimik, nagbabala si Xiamo, ADP, na mas mabuti na huwag na siyang lokohin pa. Si Xingyi, GSD, ay halos mabaliw sa galit at gusto pang patayin si Hanyu, Jeffe, agad-agad para matapos na ang lahat ng kasinungalingan. Sa oras na iyon, nakarating si Xiamo, ADP, sa parehong sangandaan ng nakaraang taon at hindi inaasahang nakita si Hanyu, Jeffe, na nakatayo rin doon mag-isa. Sinabi niya na pumunta siya dahil nag-aalala siyang mapahamak siya tulad noong nakaraan, ngunit malamig na sumagot si Xiamo, ADP, kaya kong lumabas ng mag-isa. Labis ba ang pagdating mo o nasanay ka na sa pagprotekta sa akin? Tanong niya, naniniwala ka na ba ngayon na wala akong kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang mo? Ngunit hindi siya direktang sumagot at nagtaray lang, huwag ka nang magsalita pa. Kung gusto mong maghanap ng tao, umalis ka na. Magkasama silang pumunta sa isang kahina-hinalang lugar at pag-apak pa lang sa hagdan, natuklasan ni Xiamo, ADP, ang isang bitag na may kawad at agad na hinila si Hanyu, Jeffe, para huminto. Nagulat siya, bakit ka pa naglakas loob na pumasok? Umiti lang siya, ang pinakamahusay na mga ngaso ay laging nagpapakita sa ilalim ng balat kayo ng biktima. Pagkarinig nito, bahagyang napangiti si Hanyu, Jeffe, at sinundan siya papasok sa mapanganib na pugad. Pagkatapos, biglang nahulog ang isang lambat at nahuli silang dalawa na ginagawa silang biktima sa gitna ng isang di makita na labirin. Na trapman, nanatili pa rin si Xiamo, ADP, nakalmado, nakaupo at naghihintay na tila ang lahat ay nasa kanyang plano. Isang lumpong lalaki ang lumitaw at sa isang tingin pa lang, nakilala niya si Xiamo, AD. Dati siyang miyembro ng samahan na EEF, na ngayon ay umatras ng ngunit hinahabol pa rin. Alam niya na ang pagdating niya ay hindi aksidente. Diretsahan na nagmungkahi si Xiamo, ADP, ng isang palitan, tulungan niya siyang harapin ang Kiev. Bilang kapalit, tutulungan niya ang lalaki na matupad ang isang huling hiling. Kahit lumpo na siya, natatakot pa rin siya sa kalupitan ng Kiev. Sa harap ng kalmadong hanggang sa malamig na kilos ni Xiamo, ADP, kasabay ng pangako na aalagaan ang kanyang anak na itinuturing ng lumpong lalaki na lahat, sa huli ay tumango siya bilang pagsang-ayon. Matapos ang maraming taon ng pagbubuwis ng buhay sa pagtatrabaho para sa organisasyon na wala namang napala, kundi isang baldang paa, nagpasya siyang itaya ang lahat sa pagkakataong ito upang mag-iwan ng isang bagay para sa kanyang anak. Sa pagbalik, hindi maitago ni Hanyu, Jeffe, ang kanyang pag-aalala ng malaman na sinusubaybayan pa rin ng organisasyon ang mga taong wala ng kinalaman. Kung tutulungan ng lumpong iyon si Xiamo, ADP, malalagay siya sa tunay na panganib. Ngunit dinala siya ni Xiamo, ADP, sa isang lugar na ganap na ligtas. Dahil naunawaan niya na ang lalaking ito ay hindi lang dahil sa pera kundi para sa kanyang anak, kaya naglakas loob siyang magtaksil sa organisasyon. Ang kwento ay nagpatahimik kay Hanyu, Jeffe. Isang pangusap lang ang nabanggit niya dahil hindi kayang protektahan ng mga Diyos ang lahat, kaya nila nilikha ang mga magulang. Para sa kanya, ang kanyang mga magulang ay mga tagapag-alaga na nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Umiti si Xiamo, ADP, at sumagot na bibigyan niya siya ng paliwanag. Ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin, bigla siyang nawalan ng malay. Isang talulot ang nahulog, isang pamilyar na tanda na ang kanyang buhay ay nasa huling sandali na. Sa sandaling nawalan ng malay si Xiamo, ADP, agad siyang dinala ni Hanyu, Jeffe, pauwi sa Iskinita 66. Nang makita si Xiamo, ADP, sa kritikal na kondisyon, nagalit si Xingyi, GSD, kinu-question si Hanyu, Jeffe, na ang nakaraan at kasalukuyan ay parehong kagagawan niya. Noon ay siya rin, at hanggang ngayon ay siya pa rin, patuloy na humahabol kay Xiamo, ADP, na nag-iwan lamang sa kanya ng kaunting natitirang haba ng buhay.
buhay. Sumigaw si Xinyi, Disdi, sa galit, inihayag ang katotohanan na inilihim sa loob ng maraming taon. 5 taon na ang nakalipas, pumunta ang mga magulang ni Hanyu, Jeffe, sa tribo ng mangkukulam upang gumawa ng kasunduan gamit ang kanilang buhay kapalit ng muling pagkabuhay ng kanilang anak. Ngunit dahil sa kasakiman, lumayo pa sila. Bago sila maging abo, binawi nila ang kanilang salita at pinilit ang pinuno ng tribo na ibigay ang kapangyarihan ng kwintas ng tribo ng mangkukulam sa kanilang anak upang protektahan siya magpakailanman. Dahil sa pamimilit na iyon, naging hindi balanse ang kasunduan na nagresulta sa pagkawala ng pinuno ng tribo sa kwintas ng mangkukulam, isang mahalagang kayamanan na laging nasa katawan ni Hanyu, Jeffe. Ang namamatay na pinuno ng tribo ay naglakad ng paika-ika upang ipasa ang misyon kay Xiamo, Jeffe, ang kapalit na pinuno ng tribo. Kailangang hanapin at mabawi ang kwintas ng mangkukulam sa loob ng 5 taon, kung hindi, magkakatotoo ang sumpa at mamamatay siya sa matinding sakit at pagdurusa. Nang marinig ito, nalito si Hanyu, Jeffe, at nagtanong kung gayon pala dahil sa pagbabago ng kasunduan kaya tinanggap siya ng kwintas bilang may-ari nito. Tumango si Xinyi, Disdi, bilang kumpirmasyon kung walang interbensyon mula sa kanyang mga magulang, hindi sana nasa kanya ang kwintas. At dahil din doon, kailangang magdusa si Xiamo, Jeffe, sa sumpa. Kung hindi niya mababawi ang kwintas, mamamatay siya. Gusto niyang isauli ang kwintas sa kanya, ngunit hindi niya alam kung paano. Mapait na sumagot si Xinyi, Disdi, marahil kapag namatay ka lang, babalik ang kwintas kay Xiamo, Jeffe. Sinisi niya si Hanyu, Jeffe, na dapat siyang magbayad sala dahil ang lahat ng trahedya ay nag-ugat sa pagiging makasarili ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi maaaring mamatay si Hanyu, Jeffe. Sa sandaling ito, mayroon pa siyang hindi natapos na gawain. Galit na pinalaya siya ni Xinyi, Disdi, ayaw na siyang makitang umarte pa. Determinado, tinawag ni Hanyu, Jeffe, ang kanyang malalapit na empleyado upang ipasa ang lahat ng trabaho sa panahon ng kanyang pagkawala. Nagpadala rin siya ng isang virtual reality game console kay Andrew bilang regalo sa kaarawan, kasama ng 2 tiket para kay Lily, Didi, at ibinigay din ang kontrata ng proyekto sa harap ng nagdududang mata ng empleyado. Nanatiling tahimik si Hanyu, Jeffe, at hindi nagbigay ng anumang karagdagang paliwanag. Sa huli, pinuntahan niya si Xiamo, Jeffe, at kusang nag-alok na pumirma sa isang kasunduan. Gusto niyang gamitin ang kanyang buhay kapalit ng ganap at malusog na muling pagkabuhay ng kanyang mga magulang. Nang ilagay ni Xiamo, Jeffe, ang kanyang kamay sa kamay niya, lumitaw ang kanyang natatanging asul na mga mata na hudyat na natapos na ang kasunduan. Gayunpaman, nang tumingin sa paligid si Hanyu, Jeffe, wala siyang nakitang sinuman. Tinanong niya si Xiamo, Jeffe, kung bakit hindi pa nabubuhay muli ang kanyang mga magulang. Diretsahan siyang sumagot, ang mga namatay na ay hindi na maaaring mabuhay muli. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa kanya. Ang paniniwala na pinanghahawakan niya sa mahabang panahon ay biglang gumuho ng tuluyan. Sa loob ng maraming taon, nabuhay lang siya para umasang makita ang kanyang mga magulang muli balang araw. Sa pagbagsak, siya ilumuhod sa kanyang kinatatayuan. Sinisisi niya ang sarili na kung alam lang niyang protektahan ang sarili noon, hindi sana kailangang ipagpalit ng kanyang mga magulang ang kanilang buhay. Ang isang desperadong sigaw ay umalinggaw sa kanyang isip, habang si Xiamo, Jeffe, ay tahimik lamang na umaaliw. Pinaalalahanan niya si Hanyu, Jeffe, na mahal siya ng kanyang mga magulang kaya pumayag silang gumawa ng kasunduan ng buhay at kamatayan. At kung buhay pa sila, ayaw nilang makita ang kanilang anak na nalulunod sa sakit. Ngunit para kay Hanyu, Jeffe, sa sandaling ito, ang tanging nais niya ay makita ang kanyang mga magulang kahit isang beses lang. Sa pagkakita nito, nagdesisyon si Xiamo, Jeffe, na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang bigyan siya ng huling pagkakataon. Nakisalamuha siya sa kanyang mga magulang sa isang mahiwagang espasyo. Sandali ngunit ganap. Sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang mga magulang, narinig silang nagtanong kay Hanyu, Jeffe, nasaksihan ang mainit na tingin at mabait na ngiti na matagal na niyang nakaukit sa kanyang isip. Humagulgol si Hanyu, Jeffe, ipinahayag ang kanyang pagkamis, kawalang kaya, at pagsisisi na hindi kailanman nawala. Hindi siya sinisi ng kanyang mga magulang, ngumiti lang at sinabing hindi nila kailanman pinagsisihan ang pagpiling magsakripisyo para sa kanya. Ang sandali ng pagmamadali niyang yakapin ang kanyang mga magulang ay siya ring sandali na nagsimulang hilahin siya pabalik ng realidad. Pagkatapos lang ng ilang maikling minuto, naglaho ang kanyang mga magulang sa liwanag, naiwan si Hanyu, Jeffe, na nag-iisang humaharap sa katotohanan na hindi na niya sila makikita pa. Sa labas, nakatayo si Xiamo, Jeffe, sa dalampasigan, umaagos ang luha dahil sa sakit na dinadala ni Hanyu, Jeffe. Nagsimulang lumitaw sa isip ni Xiamo, Jeffe, ang malalim na pagdududa kung tama ba talaga ang gumawa ng kasunduan sa ibang tao. Pagkaraan lang ng ilang sandali, biglang lumitaw si Hanyu, Jeffe. 2 oras siyang nagmaneho para lang makita siya at nagpasalamat dahil binigyan siya ng huling pagkakataong makita ang kanyang mga magulang. Ang kanyang bahay, pagkaalis ni Xiamo, Jeffe, ay naging napakalamig at nakakabagabag. Yumuko si Xiamo, Jeffe, at inamin na hindi niya siya matutulungan na matupad ang kanyang pinakamalaking hiling na labis niyang ikinalulungkot. Ngunit sinabi ni Hanyu, Jeffe, na dahil sa kanya, nalampasan niya ang mahirap na panahong iyon. Dahil dati ay masyado siyang ambisyoso at hindi inisip ang nararamdaman ng kanyang mga magulang. Ngayon, itutuloy niya ang buhay, mamuhay ng karapat-dapat sa pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Pagkaalis doon, pinuntahan niya si Titan Hung, Sen Hung, at tinanong kung paano isauli ang kwintas kay Xiamo, Jeffe. Sinabi ni Titan Hung,
Hong Sen-hung na mayroong isang kasunduan ng buhay at kamatayan sa pagitan ng kwintas at ng may-ari nito at ang tanging paraan para kumalas ay sa pamamagitan ng kamatayan. Natigilan siya nang malaman na alam ni Xiamo A.D.F. ang tungkol dito, ngunit isinugal pa rin ang kanyang buhay para iligtas siya. Sinabi ni Titan Hong Sen-hung na may misyon si Xiamo A.D.F. na protektahan ang buong tribo, ngunit pinili pa rin niyang magsakripisyo para sa kanya. Ngayon, na nakapagpasya na siya, turn naman niya ang magdesisyon. Pagdating sa bahay, natuklasan niya na ang kanyang silid ay ginulo. Pagbukas niya ng telepono, nagulat si Hanyu Defe nang makita na ang kanyang propesor ay naaresto. Sinundan niya ang mga bakas at hinarap niya ang taong nasa likod ng lahat. Sa gabing iyon, ipinakita ng lalaki ang propesor sa harap niya. Idineklara na ang lahat ay ginawa para makamit ang kanyang layunin. Kasabay nito, naaalala ni Xiamo A.D.F. ang paglitaw ng kanyang mga magulang at isang kakaibang emosyon ang bumangon sa kanyang puso na hindi pa niya nararanasan. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit nagsimula siyang magduda sa sarili. Pag-ibig ba iyon? Posible bang umibig siya kay Hanyu Defe nang hindi niya namamalayan? Sa gitna ng kaguluhan, pinuntahan niya ang bahay nito. Ngunit pagdating niya, tahimik ang bahay at ang malaking screen ay nagbo-broadcast ng live ng pag-aresto kay Hanyu Defe. Nagsalita ang taong nasa likod ng lahat at sinabing puntahan siya ni Xiamo A.D.F. kung gusto niyang iligtas si Hanyu Defe. Sinubukan ni Hanyu Defe, napigilan siya, sumisigaw na huwag siyang pumunta dahil mayroong kagamitan doon na humaharang sa kapangyarihan. Ngunit hindi nag-atubili si Xiamo A.D.F. Sa galit at determinasyon, agad siyang umalis, handang harapin ang lahat para iligtas siya. Pagpasok sa lugar kung saan nakakulong si Hanyu Defe, agad na inaktibo ng pinuno ang kagamitan na humaharang sa kapangyarihan na naging dahilan upang bumagsak siya sa kanyang kinatatayuan. Ang matinding sakit na dumating ay halos hindi siya makagalaw, habang si Hanyu Defe ay labis na nag-aalala, hindi niya maintindihan kung bakit nagtagal siya ng ganito. Tumalon ang lalaki sa upuan, tumawa ng malakas, ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay, tinutukso siya na napakatanga niya at alam na niyang bitag iyon ay pumunta pa rin. Ngunit sumagot si Xiamo A.D.F. na kung hindi siya dumating, paano magsisimula ang kanyang laro. Kinuwestiyon niya kung bakit sila ang pinupuntirya niya at ang sagot ay nagpatahimik sa kanya, kailangan niyang magbayad sa ginawa niya. Nang tanggalin ang maskara, lumabas ang walang emosyong mukha niya at naunawaan ni Xiamo A.D.F. na siya pala ang taong gumawa ng kasunduan noon, ang taong pinagtaksilan, kaya nagkimkim siya ng matinding galit hanggang sa kaibuturan. Siya ang sumira sa lahat ng mayroon siya, at ngayon, sisirain niya ang lahat ng pag-aari niya. Sa isang malupit na pagpapahirap na psikolohikal, pinilit niya si Xiamo A.D.F. na pumili alinman ang saksakin si Hanyu Defe o kitilin ang kanyang sariling buhay. Ang malamig na kutsilyo ay inihagis at walang pag-aatubili. Kinuha ni Xiamo A.D.F. ang kutsilyo at sinaksak ang sarili ng diretso sa dibdib, binabasa ng dugo ang kanyang damit. Nagpanik si Hanyu Defe habang ang kontrabida ay labis na natutuwa hanggang sa mabaliw. Ngunit hindi pa ito natapos, pinilit pa niya si Xiamo A.D.F. na sumaksak muli kapalit ng buhay ng lalaking mahal niya. Sa matinding kawalan ng pag-asa, hinugot niya ang kutsilyo at sumaksak pa ng isa pang beses. Halos mabaliw si Hanyu Defe sa takot habang ang lalaki ay nalulunod sa kasiyahan ng paghihiganti. Ngunit bago magpatuloy ang trahedya, nakita ni Hanyu Defe ang kagamitan na humaharang sa kapangyarihan at agad na sumugod para sirain ito. Sa sandaling iyon, bumalik ang kapangyarihan ni Xiamo A.D.F. Umagos ang kapangyarihan ng mangkukulam at muling nagliwanag ang kanyang asul na mga mata. Sa naibalik na kapangyarihan, naglabas si Xiamo A.D.F. ng atake, nilinis ang mga kaaway, itinaboy ang kontrabida at hinila si Hanyu Defe para tumakas sa madilim na pasilyo. Isang talulot ang dahan-dahang nahulog na parang ang tadhana ay patuloy na gumagalaw. Pagdating sa iskinita 66, nagdulot ng sakit ang mga sugat niya. Ngunit tinitiyak niya kay Hanyu Defe na kapag ganap na bumalik ang kanyang kapangyarihan, gagaling ang mga sugat. Yumuko si Hanyu Defe at humingi ng tawad dahil ang kanyang orihinal na pag-aaral sa kapangyarihan ay para lamang mahanap ang mga mangkukulam. Ngunit hindi niya inaasahan na sa huli ay masasaktan siya nito. Pakiramdam niya ay malaki ang utang niya kay Xiamo A.D.F. na pinunasan lang ang kanyang luha. Ibinulong niya na pinatay ng lalaking iyon ang mga tao sa kanilang tribo, kaya gaganti pa rin siya, anuman ang mangyari. Kahit na hindi na aresto si Hanyu Defe, pupunta pa rin siya. At siya ay nakatulog, nalubog sa pagtulog upang magpagaling. Umupo si Hanyu Defe sa tabi niya, hindi umalis ng kahit isang hakbang, at patuloy na umagos ang kanyang luha habang inaalala ang lahat ng ginawa niya para sa kanya. Hindi nagtagal, dumating si Xingyi GSD at nang makita ang kanyang kapatid na babae na malubhang nasugatan, labis siyang nagalit. Ipinaliwanag ni Xiamo A.D.F. na ang lahat ay kagagawa ng lalaking iyon, ngunit hindi nakinig si Xingyi GSD at mariing pinalaya si Hanyu Defe. Nang makita ang sitwasyon na nagiging tensyonado, pinayuhan ni Xiamo A.D.F. si Hanyu Defe na umuwi muna at magpahinga. Samantala, galit na humarap si Xingyi GSD sa kanyang kasintahan, ginamit ang kanyang kapangyarihan upang atakehin siya. Kinukwestiyon kung bakit sinaktan niya ang kanyang kapatid gayong nangako siyang hindi niya ito gagalawin. Ang taksil ay gumiti lang ng mapait at sinabing isang karangalan na mamatay sa kanyang mga kamay dahil mahal niya siya. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Xingyi GSD sandali, ngunit malamig siyang sumagot na hindi niya ito papatayin ngayon dahil iniligtas siya nito noon. Ngunit kung maglakas loob itong galawin pa ang kanyang ate, ihilahin niya ito pababa sa impyerno. Nang binanggit niya ang plano na lipulin ang mga mangkukulam, isang pangako sa pagitan nilang dalawa, mariin niyang nilinaw ang hangganan, ayaw na niyang magkaroon ng anumang kinalaman pa sa kanya. Samantala, tahimik na nakatayo si Hanyu Defe sa harap ng litrato ng kanyang mga magulang, tahimik na nagpapasalamat
nagpasalamat sa kanila sa pagbabago ng kasunduan noon upang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit dahil din dito, nawala ni Xiamo, ang kwintas, nagdusa sa loob ng 5 taon. Sinisermonan niya ang sarili na napakalaki ng utang niya sa kanya at hindi niya alam kung paano ito babayaran. Kinabukasan, si Xiamo, ay balisa na naghihintay ng mensahe mula kay Hanyu, Jefe, sa loob ng 0 minuto, ngunit walang natanggap na tugon. Nang dumating si Xinyi, GSD, para mangumusta, sinadya ni Xiamo, na itanggi ang kanyang nararamdaman. Ngunit sunod-sunod na nagtanong si Xinyi, GSD, mahal mo ba si Hanyu, Jefe? Mahal mo ba ako? Ang mga tanong na ito ay nagparamdam kay Xiamo, na napakaiba ni Xinyi, GSD, ngayon na hindi niya matiis ang paghihintay. Nagpa siya si Xiamo, na pumunta sa bahay ni Hanyu, Jefe, at nakita siyang nakatulog sa kanyang mesa sa trabaho. Pinagmasdan niya ang mukha niya ng may matinding emosyon. Nang magising siya, nahihiya siyang umalis, ngunit kinunutan niya ang noo at inamin na labis siyang namiss. Nagyakapan sila ng may matamis na pagmamahal at nag-alok si Hanyu, Jefe, na maglakbay silang dalawa. Isang biyahe na tulad ng ordinaryong tao, walang kapangyarihan, naglalakad at nagbibisikleta lamang. Sa biyahe, lubos na nasiyahan si Hanyu, Jefe, sa bawat sandali na parang iyon na ang huli. Bago umalis, nag-iwan siya ng sulat kamay para sa propesor. Nagpapasalamat sa pagmamahal sa kanya na parang sariling ama at nagpahayag ng kanyang pagnanais na isauli ang kwintas kay Xiamo, upang mabuhay siya. Dahil bukod sa kanyang guro, si Xiamo, na lang ang pinakamahalagang tao sa kanya. Samantala, ang pinuno ay nalulunod sa alak dahil iniwan na siya ni Xinyi, GSD. Biglang lumitaw si Xinyi, GSD, sinubukan niyang hawakan ang mukha nito, ngunit umalis na lang. Nang magising siya, tinanong niya kung nandidiri ba siya sa kanya tulad ng lahat ng iba. Iginiit ni Xinyi, GSD, na hanggat mananatili siya sa kanyang hangganan, mamahalin pa rin niya ito kahit na isa itong demonyo. Inalis niya ang maskara at inihayag ang kanyang sugat mula sa nakaraan. Noon, mayroon siyang inang adik sa alak at sugal. Sa tuwing natatalo siya sa sugal, binubugbog niya siya. Patuloy na nagmumura na ang pagkasilang sa kanya ay isang pagkakamali. Nang gumawa ng kasunduan sa mangkukulam ang kanyang ina, ngunit tinanggihan, agad siyang ginamit bilang kapalit ng pera sa pamamagitan ng pagpapapirma sa kanya ng kasunduan para sa kanya. Tinanong niya ang kanyang ina kung titigil ba ito sa pagkamuhi sa kanya at mabubuhay ng normal kung magpapalit sila ng mukha. Nangako ang kanyang ina at pumayag siyang magpalit ng mukha. Ngunit sa huli, yumaman lang ang kanyang ina at lalo pang nalubog sa alak. Isang beses na lasing, tumama ang ulo ng kanyang ina sa mesa at namatay agad. Mula noon, nagtanim siya ng galit sa mga mangkukulam. Naniniwalang sila ang sumira sa kanyang ina. Ngunit nang makita ni Xinyi, GSD, ang kanyang tunay na mukha, sinabi pa rin niyang mahal niya ito dahil siya rin ay isang halimaw. Sinabi niya, magkalahi tayo, na nagpagalaw sa kanya at naghalikan silang dalawa ng ayaw bumitaw. Si Hanyu, Jase, ay nag-aalala pa rin sa haba ng buhay ni Xiamo, Nang magising at hindi niya ito makita, nag-alala siyang lumapit upang pakinggan ang tibok ng puso niya. Dahan-dahang pumulupot ang kamay ni Xiamo, sa liig niya at maluman ay siyang nagsalita na ayos lang siya na nagpakalma sa kanya matapos ang kanyang pagkataranta. Kinaumagahan, nagising si Xiamo, at nakita ang almusal na inihanda ni Hanyu, Jefe, kasama ng isang mensahe. Naghihintay ako sa iyo sa dalampasigan. Agad siyang tumakbo upang hanapin siya at doon, ipinahayag ni Hanyu ang kanyang pagnanais na isakatuparan ang kontrata gamit ang kanyang buong buhay upang ipagpalit sa buhay ng taong mahal niya. Ang pagpapahayag na iyon ay nagpahanga kay Hamian na pagtanto na ang lahat ng kanyang magiliw na pagkilos sa mga nakaraang araw ay paghahanda lamang para sa isang pamamaalam kapag malapit ng makumpleto ang kontrata. Lumuluha si Hanyu, niyakap siya ng mahigpit at sinabing ito ang huling bagay na magagawa niya para sa kanya, ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanilang dalawa. Hindi niya kayang tiisin ang pag-alis ng taong mahal niya sa harap mismo ng kanyang mga mata, ngunit mariing tumutol si Hamian, hindi matanggap ang mabuhay habang siya ay nagsasakripisyo. Inulit niya ang kahihinatnan na kung magbabago ang kontrata, siya ay makakagat pabalik. At kung mamatay siya, hindi rin siya mabubuhay. Pareho silang mamamatay, sa gitna ng kawalang pag-asa, tanging ang pagyakap kay Hamian lang ang nagawa ni Hanyu. Mabigat ang kanyang puso dahil sa sitwasyong hindi magiging perpekto. Pagbalik sa hotel at hindi nakita si Hamian, nag-alala siya at nagmadaling hanapin ito. Samantala, si Hamian, sa kalagitnaan ng matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa, ay naghanap ng alak upang maibsan ang kanyang pighati. Isang estranghero ang lumapit, nagmungkahi na magpalit ng lugar upang mag-usap at nagbitiw ng malaswang salita nang tangkain niyang gawin ang kanyang balak. Lumabas si Hanyu at binasag ang bote ng alak sa ulo ng lalaki upang iligtas siya. Ngunit hindi nag-abala si Hamian, tahimik na umalis, puno ng pait. Tumakbo si Hanyu upang sundan siya, nagmamakaawa na bumalik siya. Kuminto si Hamian, nagtanong, napag-isipan mo na bang mabuti? Kung hindi pa, huwag kang magpakita sa harap niya. Sa sandali ng emosyon, niyakap ni Hanyu si Hamian at nagbigay ng matinding halik. Umiyak si Hamian, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa takot. Hindi takot sa kamatayan, kundi takot na mawala siya, na mabuhay ng mag-isa sa kalungkutan. Nakiusap siya na huwag siyang iwan, nangako na hahanap ng paraan upang mabuhay. Naghalikan sila ng buong pagmamahal
pagmamahal bilang isang tahimik na pangako. Pagkatapos, nag-aral silang dalawa ng masigasig sa mga sinaunang aklat, umaasang makahanap ng paraan upang mapawalang bisa ang kontrata. Ngunit ang lahat ng mga daanan ay humantong sa isang batingaw. Bigla, si Hamian ay nakaranas ng matinding sakit at sumuka ng dugo. Nataranta si Hanyu, nagmamakaawa na sabihin niya kung ano ang gagawin upang iligtas ang kanyang buhay. Kinabukasan, si Hamian ay tahimik na sumandal sa likod ng pader. Pinagmamasdan ang abalang si Hanyu habang nagluluto. Ang simpleng sandaling iyon ay nagdulot sa kanya ng nahihiyang panghihinayang. Lumapit siya at dahan-dahang niyakap siya mula sa likod. Sadyang iniba ni Hanyu ang usapan sa pagsasabing nagluluto siya ng sopas para lang sa kanyang minamahal at dahan-dahan siyang sinubuan ng bawat kutsara. Ang eksena ay napuno ng kaligayahan kaya't hindi nila napigilan ang pagluha. Sinasandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Nagtanong si Hamian, nakakatakot ba ako noong nagkasakit ako? Agad siyang sumagot, hindi nakakatakot, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang mga luha. Dahil sa gitna ng matamis na sandaling ito ay ang malupit na katotohanan na wala pang matukoy na paraan upang makatakas. Sa GT 66, sinabi ni Hamian sa sarili na bago siya mamatay, ibibigay niya ang posisyon ng pinuno ng angkan. Pagkatapos makumpleto ang kontrata ng kanyang mga magulang at ni Hanyu, ibabalik ang kwintas ng mangkukulam sa angkan. Iyon lamang ang tanging paraan upang magpaalam siya sa mga tao sa angkan. Ngunit, narinig iyon ni Xinyi at tahimik na sumumpa na hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang ate. Samantala, sinira ni Hanyu ang lahat ng kagamitan na humaharang sa kakaibang kapangyarihan. Habang nakatayo siya at bumibili ng bulaklak sa gilid ng kalsada, biglang kinontrol ni Xinyi ang isang kotse gamit ang kanyang kakaibang kapangyarihan at tinangkang banggain siya. Sa kabutihang palad, mabilis na dumating si Hamian at pinigilan ito. Galit siyang nagtanong, "Xinyi, baliw ka na ba?" Ngunit malamig na sumagot si Xinyi na kapag namatay si Hanyu, mabubuhay ang kanyang ate. Kahit na nabigo siya sa pagkakataong ito, hindi niya palalampasin ang susunod na pagkakataon. May isang piraso ng matagal ng alaala ang sumagi sa isip ni Hanyu. Noong taon na iyon, may humawak sa kanyang kamay at sinabing kailangan niyang mamuhay ng maayos. Nagmadaling tumakbo si Hamian at nagtanong kung nasugatan ba siya. Mahina lang siyang umiling. Pag-uwi, ginamot niya ang mga sugat nito at humingi ng tawad para kay Xinyi. Nagtaka si Hanyu at nagtanong, nagkakilala na ba tayo 5 taon na ang nakakaraan? O baka si Xinyi ang nakakita sa akin noon? Nagsimula siyang magduda tungkol sa nakaraan at ang dahilan kung bakit patuloy na inaasinta siya ni Xinyi. Sinabi niya, noong malapit na akong banggain ng kotse, napagtanto ko na wala nang mas mahalaga pa maliban sa iyo. Maghahapunan tayo ng maayos ngayong gabi. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok si Xinyi sa kanyang opisina na may layuning atakihin siya. Idinikit niya ang kutsilyo sa liig nito. Gusto niyang kunin ang pagkakataong mabuhay para sa kanyang ate. Gayunpaman, hindi na tinag si Hanyu. Sinabi niya, hindi ako takot mamatay. Kung ang aking kamatayan ay makapagliligtas kay Hamian, handa akong gawin ito. Mayroon kaming kontrata, kung hindi ko ito tutuparin, kapag namatay ako ay magkakaroon siya ng anaphylaxis. Idinagdag niya na sa simula ay ginawa niya ang kontrata upang buhayin ang kanyang mga magulang. Ngunit ngayon na mayroon pa ring oras ang kontrata, gusto niya itong gamitin upang iligtas si Hamian. Determinado siyang hindi hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Nagbanta si Xinyi, kung hindi mo tutuparin ang kontrata, tiyak na papatayin kita. Biglang nagtanong si Hanyu, hindi ba't pinatay mo na ako minsan noong nakaraang taon? Ikaw ang sanhi ng aksidenteng iyon, tama? Ngunit hindi sumagot si Xinyi. Kasabay nito, masayang naghahanda si Hamian ng regalo para sa kanya dahil sa kanilang pinag-usapan ngayong gabi. Bulong niya sa sarili, hindi maitago ang kagalakan sa kanyang puso. Walang sinuman ang nananatiling normal kapag umiibig. Habang hinahanap ang regalo, nagulat siyang makita ang dalawang larawan sa ilalim ng isang bato. Isang larawan nila ni Hanyu na magkasama. Sa sandaling iyon, biglang may liwanag na tumago sa kanyang ulo. Isang serya ng mga alaala ang bumalik sa isip ni Hamian sa nakaraan. Habang pinagmamasdan niya ang kumikinang na mga ilaw sa puno, biglang lihim siyang kinunan ng larawan ni Hanyu. Ngunit nakalimutan niyang patayin ang flash, kaya nagulat siya. Ang mukha niya noong iyon ay puno ng galit. Lumapit si Hamian at hiniling na burahin niya ang larawan na may asul na mata na lumabas sa screen, ngunit hindi na tinag si Hanyu. Ngumiti lamang siya ng walang malay. Dahil sa ganoong ugali, hindi na niya nagawang sisihin ito at sinabi pang pinapanood niya ang mga bituin at inanyayahan siyang manood din dahil sa pagtataka sa kakaibang taong ito. Umupo siya at nakinig sa kwento niya tungkol sa teorya ng mga alien at ang kanyang pagnanais na patunayan ang kanilang pag-iral. Umiti siya, sinabi na siya ay galing sa isang satellite sa tabi ng bituin na iyon. Nagulat siya at nagtanong kung siya ba ay isang alien. Kahit na may pagdududa, inanyayahan niya itong ipakita ang kanyang kakaibang kapangyarihan. Naglitan niya siya at lumabas ang asul na mata niya, dahilan upang agad siyang maniwala. Umiti siya ng magiliw at sinabing, kung ganoon, maligayang pagdating sa mundo. Nag-aalangan siyang nagkwento na binalaan siya ng kanilang pinuno ng angkan na masama ang mga tao at kung mahuli ay ipepreserba siya. Nang marinig ito, mahinahon siyang tinanong ni Hanyu kung mukha ba siyang ganoong klaseng tao at binigyan siya ng mansanas. Tinikman niya ito at naramdaman ang matamis na lasa na hindi niya pa nararanasan. Nang humingi siya ng impormasyon sa komunikasyon, nagtanong si Hamian kung para saan, nag-aalangan siyang nagkwento tungkol sa isang eksibisyon ng astronomiya sa ika-12 at inanyayahan siyang sumama. Pumayag siya at nakipagkita sa kanya doon sa hapon. Gayunpaman, nadiskubre ng kanilang pinuno ang angkan ang pulong na iyon. Galit siyang nagalit dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa mga tao na sinasabing sila ay sakim at mapagsamantala.
pag-aalala. Hindi niya pinayagan siyang humingi ng anumang damdamin. Hinagupit niya si Hamian sa likod at iniutos na putulin ang mga mababang damdamin. Kahit na sinubukan ni Hamian na ipaliwanag na magkaibigan lang sila, hindi siya naniwala. Ang mapait na paghuhusga niya ay nagpagulo sa kanya. Dahil mula nang dumating siya sa mundo mahigit 100 taon na ang nakalipas, palaging naghahanap ng paraan ang pinuno ng angkan upang pigilan siyang makipag-ugnayan sa mga tao. Kahit na siksini na may kalahati lamang ng dugo ng tao, ay inaapi ng buong angkan at nagpanggap pa rin siyang walang alam. Ang mga salita niya ay lalo lamang nagpagalit sa pinuno ng angkan at agad siyang sinampal at pinaupo upang mag-isip-isip. Samantala, tulala pa rin si Hanyu na nakaupo at naghihintay sa kanya sa ilalim ng pamilyar na puno. Pagsapit ng gabi, natagpuan ni Xingyi ang kanyang ate na naghihirap at hindi siya mapapayapa. Nang malaman na ngayon na ang ika-negatibo 12, nagmadaling hiniling ni Hamian kay Xingyi na dalhin siya sa labas. Ngunit pagdating doon, siya ay napagod at nawala ng malay sa bisig ni Hanyu. Nang makita siyang sugatan, nagmamadaling kumuha siya ng gamot, nag-aalala kung epektibo ba ito para sa isang alien. Dahan-dahan niyang hinila ang kanyang damit upang ipakita ang kanyang balikat na puno ng sugat at hiniling na tulungan siyang maglagay ng gamot. Nang makita ang malalim na latay ng hagupit sa manipis na balat na iyon, hindi maiwasan ni Hanyu na masaktan. Tinanong niya kung bakit siya nagkaganito, ngunit mahina lamang siyang sumagot na sanay na siya. Hinawakan niya ang kanyang kamay at dahan-dahang inilagay ang gamot habang ang kanyang luha ay patuloy na bumabagsak. Maingat siyang kumuha ng pagkain para sa kanya. Nais niyang umupo ng mas malapit. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi lamang niya, dahil mas magiging masaya ako kung mas lalapit pa ako sa iyo. Sinubuan niya siya ng bawat dumpling at pagkatapos ay naglakad-lakad silang dalawa. Magkahawak kamay sila, natural at dahan-dahang nagkuhaan ng litrato sa gitna ng mapayapang tanawin. Ang bawat sandali ng kaligayahan ay naitala sa pamamagitan ng mga larawan. Habang tinatamasa ni Hamian at Hanyu ang kanilang huling mainit na sandali ng magkasama, ang dagat ay naging lugar na madalas nilang puntahan na nag-iimbak ng maraming alaala. Sa harap ng barko na may mga anting-anting at mga kahilingan para sa kapayapaan, gusto rin ni Hamian na isabit ang sarili niyang kahilingan. Ibinigay ni Hanyu sa kanya ang kwintas na kabibe, umaasang bawat taon ay makakabalik sila doon upang magkasamang mamulot ng kabibe. Nagkuhaan sila ng litrato, nagtawanan at inukit ang bawat matamis na sandali. Gayunpaman, panandalian lamang ang kaligayahang iyon dahil kailangan ni Hamian na bumalik sa kanyang planeta. Nataranta si Hanyu, ayaw niyang maghiwalay, kaya tinanong niya kung gusto ba niya siya. Nang makita siyang tumango, binigyan niya siya ng malalim na halik sa dalampasigan at ipinahayag ang kanyang pinakamalalim na damdamin. Ibinigay niya sa kanya ang singsing na may nakaukit na kanyang pangalan, umaasang lagi niya itong dadalhin bilang patunay na mananatili siya sa tabi niya. Emosyonal na isinuot ni Hamian ang singsing at niyakap siya ng mahigpit. Tahimik na nasaksihan ni Xingyi ang tagpong iyon. Ayaw ni Xingyi na maparusahan ang kanyang ate dahil sa pag-ibig nito sa isang tao. Ginamit niya ang kanyang kakaibang kapangyarihan upang kontrolin ang isang sasakyan at banggain si Hanyu habang naglalakad ito. Nangyari ang aksidente sa isang tawiran ng kalye at ang babaeng nakasuot ng pula na malapit sa pinangyarihan ay si Xingyi. Nang malaman ng balita, tumakbo si Hamian sa ospital. Nasaktan nang makita si Hanyu na nasa kritikal na kalagayan. Nagmakaawa ang mga magulang nito na iligtas ang kanilang anak, handang ipagpalit ang lahat. Kaya naman, umuwi siya at nakiusap sa pinuno ng angkan na iligtas si Hanyu, handang ipagpalit ang lahat. Binalaan siya ng pinuno ng angkan na kapag umibig siya sa isang tao, kailangan niyang gumawa ng walang hanggang kontrata na magdurusa sa matinding sakit sa loob ng 5 taon hanggang sa maubos ang kanyang buhay. Ngunit hindi nag-alinlangan si Hamian, tinanggap ang sakripisyo para lang iligtas siya. Sinabi ng pinuno ng angkan na pagkatapos gawin ang kontrata, mabubura ang lahat ng alaala at damdamin nilang dalawa para sa isa't isa. Nakiusap si Hamian na panatilihin ang kanyang mga alaala, ngunit hindi ito pinahintulutan. Bago pumirma sa kontrata, umupo siya sa tabi ng kama ni Hanyu at bumulong ng huling salita na masaya siyang nakilala siya dahil sa magagandang araw na magkasama sila. Kahit masakit, tinanggap niya ang lahat at hinalikan siya sa noo sa huling pagkakataon. Matapos maisakatuparan ang kontrata, nakalimutan ni Hamian ang lahat ng alaala kay Hanyu. Naging malamig siya, umalis sa silid ng pasyente nang hindi man lang nakikilala ang mga magulang ni Hanyu. Nagulat sila, ngunit para sa ama, sapat na ang mabuhay ang kanyang anak. Ngayon, nang unti-unting maalala ni Hamian ang lahat, tiningnan niya ang lumang larawan, siya ay nasaktan, ang panghihinayang ay sumunog sa kanyang puso. At ang tanging magagawa niya ay humingi ng tawad dahil nakalimutan niya ang taong pinakamamahal niya pagkatapos niyang mabawi ang kanyang mga alaala. Agad na tumakbo si Hamian upang hanapin si Hanyu. Nakatayo sa harap niya, nag-aalangan, ang kanyang luha ay patuloy na bumabagsak na nagparamdam sa kanya na siya ay medyo kakaiba. Sinabi lamang niya na ayaw na niyang palampasin pa ang isang segundo na pinahahalagahan ang sandali ng muling pagkikita. Ipinakilala ulit ni Hanyu ang kanyang sarili, nagkwento tungkol sa isang babae na nagngangalang Hamian na nakilala niya 2 buwan na ang nakakaraan na mayabang ngunit mabait at kaibig-ibig. Unti-unti ang kanyang puso ay ganap na naangkin niya. Ngayon ay napagtanto niya na ang babaeng iyon ay ang taong nakatayo sa harap niya at buong pusong ninais na mahalin siya hanggat maaari.
Siya ay mula sa unang pagkikita, kahit na inakala niyang nagkaroon lamang siya ng damdamin simula nang matagpuan niya ang kwintas ng mangkukulam. Sa katunayan, mayroon silang isang malalim na bahagi ng alaala. Niyakap niya siya, patuloy ang pag-agos ng kanyang luha, at pagkatapos ay naglaro silang dalawa sa ilalim ng nagniningning na mga paputok. Bigla, si Hamian ay nagkaroon ng matinding sakit at bumagsak. Samantala, si Xinyi ay dumating din upang hanapin ang kanyang kasintahan at nadiskubre na maraming mga mangkukulam ang dinadakip. Sa huli, upang makuha ang kagamitan na humaharang sa kakaibang kapangyarihan, ang utak sa likod nito ay inakit ang isang subordinate ni Hanyu at binayaran ito ng pera. Ang kagamitan ay ninakaw at ang buong pangkat ng mga mangkukulam ay nadakip. Pinayuhan ng kasintahan ni Xinyi na maghintay siyang mahuli ang lahat at patayin sila ng sabay-sabay upang maging masaya. Sa sandaling ito, ang bulaklak ng tadhana ni Hamian ay mayroon na lamang 4 na talulot, isang tanda na malapit na siyang maglaho magpakailanman. Kaya, gusto lang niyang gugulin ang lahat ng huling oras niya sa piling ni Hanyu. Inanyayahan niya siyang kumain ng dumpling. Nang magtaka siya kung bakit isa lang ang plato, sinabi niya ang sinabi ng kanyang kaibigan noon. Kung ang dalawang tao ay magkasamang kumakain sa isang plato ng dumpling, mas magiging masaya sila at mas maglalapit. Nang marinig ito, nagselo si Hanyu at tinanong kung sino ang kaibigang iyon. Sumagot siya na siya ay isang disenteng tao. Sumagot si Hanyu, anong disente? Sino ang manliligaw ng babae ng ganoon? Ngunit hindi niya napagtanto na nagsiselo siya sa kanyang sarili sa nakaraan. Patuloy siyang nagreklamo at natawa na lamang siya. Ikinuwento niya pa na binigyan siya ng kaibigan na iyon ng mansanas at nanood sila ng meteor shower ng magkasama. Biglang nag-alab ang selos niya, kaya inamin niya na nagsisinungaling lang siya. Sinabi niyang gusto lang niyang tingnan kung magsiselos ba siya. Pagkatapos, sinubuan niya ito ng dumpling ng may ganap na kagalakan. Sa dalampasigan, nagtanong siya kung isang araw ay makalimutan niya ang lahat tungkol sa kanilang dalawa, magiging malungkot ba siya? Iginigiit ni Hanyu na kahit mamatay siya ay hinding-hindi niya siya malilimutan. Ang malalabong alaala ay nagsimulang sumilay sa kanyang isip nang makita niya ang kwintas na kabibe. Emosyonal na sinabi ni Hamian, kaya nandito pa pala ito, kung saan niya ito isinabit maraming taon na ang nakalipas. Ang malabong alaala ay naging mas malinaw kaysa kailanman. Nang gabing iyon, isang gabi na puno ng pag-ibig, ngunit malumanay, sa kabila ng marupok na kapalaran na nagbibilang sa hinaharap. Kinabukasan, nagising si Hanyu, ngunit hindi niya nakita si Hamian, naisip niya na lumabas lang ito. Habang naghihilamos siya, biglang nahulog ang dalawang larawan sa harap niya, na nagdulot ng pagbabalik ng mga alaala na hinarangan. Naalala niya ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Kasabay nito, sa GT 66, dumating si Hawen upang makita si Hamian at nakahingi lamang siya ng tulong bago nawalan ng malay. Ang mga mangkukulam ngayon ay pinahihirapan ng malupit ng pinuno ng mga kontrabida. Agad na pumunta si Hamian sa lugar, nasaksihan ang mga tao niya na sinasaktan ng walang awa. Ang galit sa kanya ay sumiklab at binalak niyang gamitin ang kanyang kakaibang kapangyarihan upang sirain ang lahat. Ngunit ang utak sa likod nito ay mabilis na pinagana ang kagamitan na humaharang sa kakaibang kapangyarihan na nagdulot ng matinding sakit sa kanya at sa iba pang mga mangkukulam ng sabay-sabay. Mapangot siya siyang tumawa, pinuri ang gawa ng propesor. Ang kagamitan ay hindi lamang kayang i-lock ang kakaibang kapangyarihan, kundi pati na rin ayusin ang antas ng sakit ayon sa gusto. Matapos siyang dakpin, masaya siyang nagbigay ng balita kay Xinyi na nakahuli siya ng malaking huli. Sa simula ay masaya rin si Xinyi, ngunit nang malaman niya na si Hamian ang nahuli, agad na nagbago ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Xinyi na siya ay ginamit lamang. Hindi kailanman nagtiwala sa kanya ng lubos ang pinuno at ngayon ay hindi na niya kailangang magpanggap pa. Agad siyang nag-utos na dakpin si Xinyi, binibigyang diin na wala siyang silbi dahil wala siyang kakaibang kapangyarihan. Parehong dinala ang magkapatid na magkaharap. Mapangot siyang nagtanong ang kontrabida kay Hamian, alam mo na ba ngayon kung sino ang traidor? Bakit parami ng parami ang nawawalang mangkukulam? Bakit madali niyang nahanap ang kanilang pinagtataguan? Lahat ay dahil kay Xinyi, binigyan niya ang magkapatid ng ilang minuto para mag-usap at umalis ng may malupit na ngiti. Nagulat si Hamian, nagdaramdam na sinubukang magtanong, kapatid, nagtaksil ka ba talaga? Hindi itinatwa ni Xinyi at inamin pa na siya ang nagbigay ng impormasyon sa kalaban upang lipulin ang mga mangkukulam. Dahil sa matinding pagkadismaya, sumigaw si Gesu at nagtanong kung bakit. Bakit ipinagkanulo ang kanyang sariling lahi? Sumagot si Diffie na mula pa noong bata siya, nabuhay siya sa takot na hamakin, magalit at mabuli. Sa simula, iisang tao lang at unti-unti naging isang grupo na kailangan niyang magpakatatag para mabuhay. Si JC lang ang naging mabait sa kanya, ngunit ang lahat ay nararapat na mamatay sa kanyang paningin. Sa huli, inamin ni Diffie ang lahat ng hinanakit na matagal na niyang ikinubli sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Sa kanya, ang pinakamadilim na araw ng kanyang buhay ay si JC lamang ang laging nasa tabi niya, nag-aalaga, nagmamalasakit at humihila sa kanya mula sa bangin. Sa kabilang banda, ang iba pang mga mangkukulam, lahat ay nagdulot lamang ng sakit at pang-aalipusta kay Diff. Wala siyang nakikitang dahilan para patawarin sila. Masakit ang damdamin ni Daesu at nagtanong kung kailan pa naging napakawalang puso ng kanyang nakababatang kapatid at paano naiba ang paghihiganti na iyon sa mga taong sumakit sa kanya. Ngunit hindi nakikita ni Diffie na nagkamali siya sa kanya, ang mga mapanuksong salita, ang pagtawag sa kanya na isang halimaw ang nagbigay anyo sa kanya ngayon. Ngayon na may kapangyarihan na siya, gusto lang niyang maghiganti sa gitna ng kanyang galit. Sinampa ni Daisy si Dee. Naisip niya na ang mga sugat sa puso ng kanyang kapatid ay nawala na sa paglipas ng panahon, ngunit hindi niya inaasahan na ang lahat ng ito ay nananatili
nananatiling nag-aalab tulad ng isang nakatagong paso. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya pinansin ang kanyang kapatid, umaasa na magbabago si Ii. Kung hindi, hindi na sila magiging magkapatid pa. Ang mga salitang iyon ay nagpabagsak kay Dick, at siya ay nagtanong ng may matinding pait, hindi mo na rin ba ako kailangan, ate? Pagkatapos, ang pinuno ay nag-activate ng energy wave na nagdulot ng matinding sakit sa kanilang dalawa. Sa gitna ng sakit, nagmakaawa si Dicky na siya mismo ang tatapos kay Dusty. Sumigaw siya, pati ba ikaw, ate? Iniisip mo na isa akong halimaw, siya lang ang nakakaunawa sa akin. Pagkatapos ay kinuha niya ang kutsilyo at lumapit sa kanyang kasintahan. Ngunit si Iggy ay napakatalino, alam niyang nagpapalabas lang si Dicky upang patayin siya. Lumingon si Iggy at bumisi ng masama kay Dusty. Idiniin na ang pakiramdam ng masaksak sa likod ng isang kamag-anak ay talagang nakakatuwa. Naniniwala si Iggy na ang mga mangkukulam ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina, na ginawa siyang halimaw at ngayon na ang oras para ibalik niya ang lahat. Mahinahon namang sumagot si Jesse. Walang iba kundi ang kanyang sariling ina ang nagpabago sa kanya bilang ganito ngayon. Sumigaw si Jay at tinanggihan. Nag-alok si Jesse. Kung mayroon pa ring alinlangan, maaari niyang tulungan si Jesse na bumalik sa nakaraan sa maikling panahon upang makita ang katotohanan tungkol sa kanyang ina. Pumayag si Jesse na may intensyong patunayan na si Gesu ang nagkakamali. Sa lumang linya ng oras, nakita ni Dee ang kanyang inang naglalasing. Narinig niya siyang nagsasabi, "Inay, may pera na ako ngayon, maaari ko na kayong alagaan ng mabuti." Ngunit hindi siya naantig. Gusto lang niya si Jesse na sumama sa kanya sa Eskinita 66 upang muling itatag ang kasunduan, gamitin ang buhay ni Jesse kapalit ng buhay niya at ilipat ang lahat ng pera sa kanya. Nang makita niya si Jesse na nag-aalangan, prang kanyang sinabi, "Kung hindi ka sasang-ayon, mamatay ka na lang. Ang tanging gamit ng isang halimaw na tulad mo ay para iligtas ako." Ang mapait na katotohanan ay nagpahiyaw lamang kay Des. Bumulong siya, "Kung gayon, lahat kayo ay nararapat mamatay." Sa gitna ng kanyang kabaliwan, sinaksak ni Dee ang kanyang sariling nasasakupan. Pinindot ni Dee ang buton para magpalabas ng nakalalasong usok upang puksain ang lahat. Ginawa ni Destu ang lahat ng kanyang makakaya, inactivate ang kanyang kakaibang kapangyarihan upang patalsikin siya sa gitna ng nakamamatay na usok. Sa sandaling iyon, lumitaw si Gedzi at mabilis na dinala si Geth pabalik sa kaligtasan. Sa silid, tinanong niya si Gessi kung bakit hindi niya tinupad ang kanilang pangako na harapin ang kahirapan ng magkasama. Ngunit siya ay tumahimik lamang at humingi ng tawad. Ayaw niyang malagay sa panganib si Dedzi. Nang banggitin ni Dedzi ang nangyari noong nakaraang taon, agad niyang naunawaan na naalala na niya ang lahat. Yakap niya si Gessi. Patuloy ang pag-agos ng luha niya, humingi ng paumanhin para sa mga taon na kinailangan niyang magdusa sa masakit na kasunduan at sinabing lahat ng ito ay kasalanan niya. Ngunit para kay Death, ang mga sakripisyo ay walang halaga kung kapalit nito ay ang pag-ibig ni Death. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok, si Gessi at Dedzi ay sa wakas ay makakapaglaan ng buong oras sa isa't isa. Hindi sila naghiwalay kahit sa maikling sandali, ginagawa ang lahat ng bagay na hindi nila nagawa noon. Sa matinding lamig, naghintay pa rin siya upang panoorin ang ulan ng bulalakaw dahil lamang sa pagnanais na itago ang pinakamagagandang sandali kasama niya. Gusto ni Dedzi na ibigay kay Dastu ang lahat ng magagandang bagay sa mundo upang siya ay mabuhay sa ganap na kaligayahan. Bumulong siya ng paumanhin dahil hindi niya mapanood ang ulan ng bulalakaw kasama niya ng maayos dahil sa sobrang kapal ng ulap. Ngunit para kay Dedzi, hindi iyon mahalaga. Mahinahon niyang sinabi na maaari siyang maghintay hanggang sa susunod na pagkakataon kahit hindi niya alam kung kailan ang susunod na pagkakataon, kung sa susunod na taon ba o ngayon na. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kakaibang kapangyarihan upang lumikha ng kumikinang na ulan ng bulalakaw. Tahimik na hinangad na si Dedzi ay laging malusog, kumain ng sapat, matulog ng mahimbing at alagaan ang sarili. Samantala, si Dedzi ay tahimik ding nagnanais, hinahangad lamang na si Gestu ay manatili sa kanyang tabi magpakailanman. Sa Eskinita 66, tahimik na nagdala ng tubig si Dicky sa kanyang ate, ngunit hindi niya nagawang gisingin siya hanggang sa nagising si Gessi. Nang makita niya ang baso ng tubig na nakalagay sa tabi niya, agad niyang napansin na dumating si Dick. Nagmadali siyang lumabas upang hanapin ang kanyang kapatid. Sa matinding lamig ng hangin, sumigaw siya, "Alam kong nandyan ka, kahit anong mangyari, haharapin natin ito ng magkasama. Huwag kang matakot, sasamahan kitang magdusa, hinihintay kitang umuwi." Sa isang madilim na sulok, tahimik na nakinig si Dicky sa bawat salita, tahimik na umiiyak at sa kanyang puso ay sinabi niya sa sarili na kailangan niyang tubusin ang mga pagkakamali na nagawa niya. Alam ba ni Gessi kung talagang patay na siya o hindi? Pumasok si Dedvi at hinanap si Gess, ngunit hindi niya ito nakita, nagdududa dahil dapat nandito siya. Ang paraan ng pananalita at mga salita ay nagpahayag na ang taong ito ay hindi ang tunay na Dedvi, kundi si Gessi na nagpapanggap na hindi alam ng magkapatid. Pumasok si Ye, nagtanong kung bakit hindi siya tumawag muna para ihatid siya sa bar tulad ng dati. Sumagot si Dedzi na tumawag siya, ngunit walang sumagot kaya dumiretso siya. Malungkot na sinabi ni Gessi na kahit huminto na ang pagkalagas ng mga rosas, mas matindi ang sakit ng kanyang ate at wala na siyang maraming oras. Nagtatanong ng may pangamba si Ye, "Ikaw ang huling nakakita kay Dad. Talagang patay na ba siya? May binanggit ba siya tungkol sa akin bago siya mamatay?" Ang nagpapanggap na si Yi ay tumawa at nagtanong, tila nag-aalala ka sa kanya. Dali-daling tumanggi si Yi. Sinabing gusto lang niyang malaman kung nagdusa ba siya bago mamatay at pagkatapos ay matatag na sinabi, "Alam kong nag-aalala ka para sa aking ate. Tiyak na tutuparin mo ang kasunduan upang iligtas siya." Pagkatapos ay dinala niya siya sa bar. Nang pumasok at makita si Gessi, ngumisi siya ng masama. Nang marinig niyang nagtanong si Gessi, "Paano ka nakapasok?" Sumagot siya na si Gessi ang nagdala sa kanya. Naintindihan ni
Daisy na bumalik na ang kanyang kapatid. Nagpatuloy ang nagpapanggap na si E. Nag-aalala siya para sa iyo. Sinabi pa niya sa akin na gamitin ang kasunduan para iligtas ka. Kung papayag ka lang, handa ako. Nagduda siya sa mga salitang iyon. Bakit ka ganyan? Hindi ba nangako tayong haharapin ang lahat ng magkasama? Ngunit tumawa lamang siya ng malamig. Paano mangyayari iyon? Sinta, dalawang salita lamang iyon ay sapat na upang malaman ni Daisy na hindi ito si Dev. Kaagad na nahulog ang isang talulot ng bulaklak. Ang sakit na tumago sa kanyang puso at atay ay nagpasuka kay Dev ng dugo sa mismong lugar. Bumagsak siya, samantala, tumawa ng malakas ang nagpapanggap na si G. Inalis ang maskara upang ipakita ang kanyang totoong mukha. Tinaplos ang buhok ni Dev at bumiti ng walang awa. Sinabi niya na hindi niya maaaring hayaang mamatay siya ng ganoon kadali dahil siya mismo ang nagdulot sa kanya ng ganoong sakit. Para sa kanya, ang pinakamalaking paghihiganti ay hayaan silang magkatitigan ni Dev. Habang sila ay nalulunod sa sakit, iyon ang katapusan na gusto niya. Sa labas, naghihintay si Dev kay Dev nang bigla niyang natuklasan na buhay pa si E. Alam niyang kailangan niyang tapusin ang lahat. Samantala, umuwi si Dev. Nakita si Ludim na walang malay sa sahig. Bago pa siya makapagreaksyon, siya ay hinimatay ng isang tao na kahawig niya na si Giffy na nagpapanggap gamit ang isang taser. Pagkatapos maging walang malay, nagising si Gesu at nakita si Giffy na nakaupo sa tabi niya. Emosyonal siyang nagtanong, bumalik ka na ba? At guminhawa dahil sa wakas ay bumalik na ang kanyang kapatid. Gayunpaman, patuloy na humihingi ng paumanhin si Giffy na sinasabing wala na siyang karapatan na manatili sa tabi ng kanyang ate. Sinabi niyang hindi na maililigtas ang lahat ng ginawa niya at ang pagbabalik na ito ay para lang magpaalam. Sinabi niyang aalis na siya marahil sa isang lugar tulad ni Eunhong, tahimik na nagtatago sa dilim sa loob ng maraming taon. Patuloy ang pag-agos ng luha ni Daisy. Sinabi niyang wala na siyang maraming oras. Ngunit hindi kayang makita ni Daisy ang kanyang ate na mamatay sa harap niya. Ang pag-alis ay isang pagpapalaya. Sa pagkaalam na nahihirapan si Daisy, pumayag na lang si Daisy at nagyakapan sila sa huling pagkakataon sa isang sandaling puno ng pag-aatubili at matinding sakit ng puso. Samantala, nagising si Deadly, natuklasan na mahigpit siyang nakatali. Sa harap niya ay si Yi, ang taong inakalang patay na. Mariin niyang sinabi, kung may galit ka, ako ang puntiryahin mo, huwag mong galawin si Gesty. Ngunit tumawa lamang ng malamig si Yi, sinabing hindi siya interesado kay Dead. Naniniwala siya na ginamit ni Desu ang kanyang ina upang lumikha ng ilusyon na halos paniwalaan niya si Gessie. Para sa kanya, siya ay laging mayabang at kinokontrol ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ay nasa kanya. Iginiit niya na si Gestu ay wala ng maraming oras. Kung tunay na mahal siya ni Degli, marahil ay pipiliin niyang isakripisyo ang kanyang buhay upang iligtas siya. Ngunit hindi matiis ni Gessie na mamatay siya ng madali. Ipinahayag niya na kapag namatay si Gessie, pakakawalan niya si Ded. Tiningnan siya ni Dedzi nang may matinding galit. Siya ay talagang kahabag-habag, isang basura. Sa galit, sinugod ni Defi si Deadly at sinuntok. Hinamon siya, kung may lakas ka, pakawalan mo ako at lutasin natin ito tulad ng mga tunay na lalaki. Nagsimula silang dalawa sa isang matindi at marahas na labanang kamay sa kamay. Hindi nag-atubili si JC na gumamit ng pandaraya, pinabagsak si Deadly at kinuha ang kutsilyo upang itarak sa puso niya. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Defi, ginamit ang kanyang kakaibang kapangyarihan upang itulak siya palayo na nagpahimatay sa kanya. Tumakbo siya at tinanong si Deadly kung may paraan ba para iligtas ang kanyang ate. Sumagot siya, tutuparin ko ang kasunduan. Nakaramdam ng kapayapaan si Giffy. Nang marinig iyon, hinimok si Dedsy na umuwi kaagad dahil naghihintay si Gessie sa kanya. Nang marinig iyon, naintindihan ni Dedsy na nakita ni Giffy ang kanyang ate at nagpaalam na. Nagtanong siya kung bakit hindi siya sasama sa kanya. Ngunit sumagot si Giffy na mayroon pa siyang ibang gagawin. Gusto niyang pumunta sa ibang lugar upang tingnan ang mundo. Iyon din ang sinabi niya kay Death. Maaaring magkita sila pagkatapos ng ilang taon o maaaring hindi na. Naiyak si Deadly. Sinabing kung pagkatapos niyang matapos ang kasunduan at hindi siya, Vicky, ay nasa tabi ni Death, siya ay magiging napakalungkot. Tahimik na pinayuhan siya ni Dicky na alagaan ang kanyang ate at tinawag siyang kuya. Humingi siya ng paumanhin para sa mga nangyari noong nakaraang taon, umaasa na mapapatawad siya ni Dick. Sa huli, bumalik si Dicky at umupo sa tabi ni Diz na walang malay. Nang magising siya, tiningnan niya siya ng may malungkot na mata, sinabing talagang sana ay hindi niya siya nakilala. Noong nakaraang taon, siya ang nagligtas sa kanya mula sa pambubuli ng lahi ng mga mangkukulam. Ngunit ang nakatakdang pagkikita na iyon ay nagbukas ng isang trahedya na hindi na maililigtas para sa lahat. Binanggit ni Dicky ang brutal na patakaran ng laro sa pagitan niya at ni Dick. Iginiit niya na kung wala siya, Dicky, wala nang saysay ang laro. Sa harap ng taong dating kanyang tagapagligtas at naging malapit sa kanya, masakit na nagtanong si Giffy kung minahal ba siya nito. Tumawa siya at tumanggi, sinabing lahat ng halaga ng pag-ibig ay kasinungalingan lamang at siya rin ay walang pinagkaiba sa iba. Nagmungkahi si JC na ipagpatuloy ang hindi pa natatapos na laro. Sa pagkakataong ito ay hindi niya nagagawin ang anumang bagay kay Dasi. Ngunit wala nang pagpipilian si Dick. Lumapit siya at niyakap siya sa huling pagkakataon at ginamit ang kanyang kakaibang kapangyarihan upang itusok ang
palaso sa kanilang dalawa. Isang madugong pagtatapos ang nagtapos sa serye ng trahedya. Sa eskinita 66, nang mahulog ang huling talulot ng bulaklak, alam ni Devi na malapit na siyang mamatay. Nais niyang maalala ang lahat tungkol kay Devi. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, lahat ng pag-ibig sa kanyang huling mahihinang hininga. Sumandal siya sa balikat ni Devi, umaasa na makikita niya siyang muli sa ibang buhay. Hindi pumayag si Devi na mawala siya. Kinuha niya ang kwintas at nanalangin na ang kanyang minamahal ay mabuhay ng buo, masaya at maligaya. Ang kapalit ay ang kanyang buhay, ngunit wala pa ring nagbago. Tinawakan niya ang kamay ni Devi at sabay nilang hinigpitan ang kwintas ng tadhana, gumawa ng isang kasunduan. Isang malambot na panaginip ang lumitaw. Si Devi na nakasuot ng napakagandang damit pangkasal ay hawak na buukwet na naghihintay kay Devi. Nagpalitan sila ng pangako ng habang buhay na pipiliin nilang magkasama kahit na malimutan sila. Isinuot ni Devi ang singsing, sinabing ang makilala siya ang pinakamasayang bagay sa kanyang buhay. Ngunit nang bitawan ni Desu ang kanyang kamay, nahulog ang singsing mula sa kanyang kamay at naglaho ang panaginip. Nagising siya, balisa na tinawag ang pangalan niya ng walang pag-asa. Wala na si Devi sa tabi niya, wala na ang mainit na yakap. Ang kwintas ay bumalik sa kanya bilang isang paalala ng taong tuluyan ng umalis. Ang sakit ay sumira sa kanyang puso na naging dahilan upang siya ay maging maingat muli. Pagkaraan ng mahabang panahon, nang ang sakit ay unti-unting humupa, bumalik siya sa kahulugan ng buhay. Pinahahalagahan ang ibinigay niya sa kanya. Nagpatuloy siyang gumawa ng mga kasunduan sa mga tao. Binibigyan sila ng mga hiling hanggat sila ay nabubuhay ng mabuti, nabubuhay ng may kabutihan, ang kaligayahan ay ngingiti sa kanila muli. Isang tahimik na tala sa pagtatapos ang nagtapos sa pelikulang ito. Salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa aming channel. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Paalam!